Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may kapareho ka palang pinagdadaanan. Yung tahimik kang lumalaban kahit ang mga taong dapat sana'y kakampi mo ang unang-unang dumudurog sa'yo. Sa bayan ng San Aurelio, kilala ang pamilyang Miravalles bilang pamilyang may panganan. Hindi sila pinaamayaman pero may dating sila sa mata ng tao. Ang ama ng tahanan, si Severino Miravalles, ay dating kapitan ng barangay. Matikas magsalita, laging planchado ang polo at sanay na sanay ngumiti sa harap ng maraming tao. Kapag nasa labas siya, parang huwarang ama. Kapag may nagugutom sa kapitbahay, nagbibigay siya ng bigas. Kapag may lamay, siya ang unang nakikipagkamay. Kapag may misa, nasa unahan siya ng simbahan, taas noo. Hawak ang rosaryo at tahimik na nakapikit na parabang wala siyang kasalanang tinatago. Pero sa loob ng bahay nila, iba ang mukha ni Severino. Doon, ang boses niya ay hindi malambing. Doon, ang kamay niya ay hindi laging tumutulong. Doon, ang bawat pagkakamali ay may katumbas na panunumbat. At ang pinakasanay tumanggap ng lahat ng bigat ng bahay na iyon ay ang panganay niyang anak na si Althea Miravalles. Si Althea ay hindi katulad ng nakababatang kapatid niyang si Claribel. Si Claribel ay palangiti kapag may bisita, mahusay pumorma, mabilis makisama sa mga may kaya at laging sinasabing pride ng pamilya. Samantalang si Althea, simple lang, mahilig manahi, tahimik magsalita at mas pinipiling magtrabaho kaysa makipag-unahan sa papuri. Althea, pakibilisan nga iyang kamay mo. Sigaw noon ni Ofelia, ang kanilang ina habang nakaupo sa sala at nagbibilam ng perang galing sa tindahan. May pasok pa si Claribel bukas. Kailangan niyang planchado ang uniform niya. Opo ma, mahinang sagot ni Althea habang nasa tabi ng plantsahan, pawis na pawis kahit gabi na. Nasa high school pa lang noon si Althea. Pero siya na ang gumigising ng madaling araw para magsaing, magtimpla ng kape ng ama, maghanda ng baon ni Claribel at magbukas ng maliit nilang sari-sari store. Pagkatapos ng klase, siya rin ang bumabalik para bantayan ng tindahan, maglinis ng bahay at tumulong sa patahian ng kapitbahay kapalit ng kaunting bayad. Minsan, naiisip niyang magreklamo. Minsan, gusto niyang itanong kung bakit siya lang palagi. Pero kapag nakikita niya ang mukha ng lola niyang si Indra, tumatahimik siya. Anak, bulong noon ni Lola Indra habang inaayos ni Althea ang kumot nito. Hindi porkit tahimik ka, ibig sabihin mahina ka. Minsan, ang pinakamalalim na ilog ang pinakatahimik. Napangiti si Althea kahit pagod. Lola, minsan po iniisip ko baka ako talaga ang mali. Baka kulang pa ang ginagawa ko. Hinawakan ni Lola Indra ang kamay niya. Hindi ka kulang, Althea. Sila ang hindi marunong makakita. Ang mga salitang iyon ang naging lakas ni Althea sa maraming taon. Lumipas ang panahon. Nakatapos si Claribel sa kolehiyo gamit ang perang halos piniga mula sa tindahan, sa maliit na palaisdaan ng pamilya at sa pananahing palihim na ginagawa ni Althea sa gabi. Si Althea naman ay hindi na nakapagpatuloy sa kurso niyang gusto sana, interior design, dahil sabi ni Severino, hindi praktikal ang pangarap mo, may mas kailangan ng pamilya. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, tinanggap niya ang trabaho sa patahian ni Manang Thes, isang biyudang may maliit na shop malapit sa palengke. Doon nagsimulang magkaroon ng sariling pera si Althea. Hindi kalakihan, pero sapat para makabili siya ng sabon na gusto niya, tela para sa sarili niyang damit at minsan maliit na tinapay para kay Lola Indra. Althea, anak, sabi ni Manang Thes isang hapon habang tinitignan ng tinahing school uniform ni Althea. Ang linis ng tahi mo, may kamay ka sa ganito. Sayang kung habang buhay kang tagasunod lang sa bahay ninyo. Ngumiti lang si Althea. Ayos na ako rito, Manang. Kailangan po sa bahay. Napabuntong hininga si Manang Thes. Minsan anak, ang bahay na sinasabi natin kailangan tayo, siya rin palang unang kumakain sa atin ng buhay. Hindi na sumagot si Althea, pero tumatak yun sa isip niya.
Dumating si Darian Velasco sa buhay niya isang maulang hapon. Simple ang suot nito, maong, kulay abong polo at sapatos na puno ng putik. Una niya itong nakita sa labas ng health center. Inaayos ang sirang bubong kasama ang ilang manggagawa. Hindi ito mukhang mayaman, hindi rin ito mayabang. Tahimik lang pero may kakaibang tindig. Noong araw ding iyon, dala ni Althea si Lola Indra sa health center dahil nahilo ito. Basang-basa sila ng ulan at halos madulas si Althea sa hagdan habang nakaalalay sa lola. "Ma'am, dahan-dahan," Sabi ng lalaki, mabilis na lumapit at inalalayan si Lola Indra sa kabilang braso. "Salamat," hingal na sabi ni Althea. "Walang anuman," sagot niya. "Ako si Darian, kontraktor dito sa renovation." "Althea," maikling sagot niya. Tinignan ni Darian ang basang buhok ni Althea, ang nangingining nitong kamay at ang paraan ng pagkakapit nito sa lola na parang kahit siya ang malaglag ay wag lang ang matanda. May nakita siya roon na hindi niya madalas makita sa mga taong nakakasalamuha niya. Pagod na kabutihan. Mula noon, nagkita sila ng ilang ulit. Minsan sa palengke, minsan sa health center, minsan sa labas ng patahian ni Manang Tess. Hindi mabilis ang naging pagkakalapit nila. Walang marangyang ligawan, walang mamahaling regalo, pero may mga bagay si Darian na hindi kayang ibigay ng sariling pamilya ni Althea. Respeto, pakikinig, at katahimikang hindi nakakatakot. "Bakit parang lagi kang nagmamadaling umuwi?" tanong ni Darian isang gabi nang ihatid siya nito hanggang kanto. "Kailangan po kasi ako sa bahay," sagot ni Althea. "Lagi kang nilang kailangan, pero ikaw, kailan mo kailangan ng sarili mo?" Napatigil si Althea. Walang taong nagtanong sa kanya noon. Doon niya naramdaman na baka may buhay pala sa labas ng bahay na palaging puno ng utos. Hindi nagustuhan ng pamilyang Miravalles si Darian. Para kay Severino, isa lang itong karaniwang kontraktor. Para kay Lofelia, wala itong sapat na yaman. Para kay Claribel, nakakahiya raw dahil hindi sosyal tingnan. "Althea, seryoso ka ba dyan?" tanong ni Claribel habang tinatawanan ang lumang relo ni Darian. "Ilang taon kang nagtiis dito tapos iyan lang pala ang papakasalan mo?" Hindi sumagot si Althea. Si Severino naman ay malamig na nagsabi, "Kung papakasalan mo yan, huwag kang aasa na may ibibigay kami sayo. Wala kang makukuhang mana." Sa unang pagkakataon, tumingin ng diretso si Althea sa ama. "Hindi po mana ang habol ko pa. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay." Napalatak si Ofelia. "Tahimik na buhay? O gusto mo lang kaming talikuran pagkatapos ka naming buhayin?" Masakit iyon, pero hindi na umatras si Althea. Pinakasalan niya si Darian sa simpleng seremonya. Iilan lang ang bisita. Naroon si Manang Tess, naroon si Mang Oreo, ang tricycle driver na madalas tumutulong sa kanya. Naroon si Lola Indra, nakaupo sa unahan, umiiyak habang hawak ang panyo. Bago matapos ang seremonya, hinawakan ni Lola Indra ang kamay ni Darian. "Alagaan mo siya," sabi ng matanda. "Matagal na siyang nag-aalaga sa lahat. Baka panahon naman na siya ang alagaan." Tumanod si Darian. "Pangako po." Sa unang taon ng pagsasama ni Althea at Darian, natikman ni Althea ang buhay na hindi niya alam na posible pala. Maliit lang ang inuupahan nilang bahay. Minsan kapusila, minsan sardinas at itlog lang ang ulam. Pero walang sigawan, walang mangangagaw ng kinita niya, walang tatawag sa kanya na walang silbi. Pagdating ng gabi, habang nagtatahi siya sa maliit na mesa, gumagawa naman ng plano si Darian para sa mga proyektong sinasabi nitong hawak ng kumpanya nila. Hindi nito ipinaliwanag ng buo kung gaano kalaki ang mundo niya. Ang alam lang ni Althea ay marangal ang trabaho ng asawa niya at kahit pagod, umuuwi itong may lambing. "Pag may sarili na tayong bahay," sabi minsan ni Darian, "gusto ko may malaking bintana ka para marami kang liwanag pag nagtatahi ka." Napangiti si Althea. "At gusto ko may maliit na hardin para pag may anak na tayo, may tatakbuhan siya." Dumating senaryo makalipas ang 2 taon. Isang batang tahimik, maputi, malaki ang mata at tila laging nagmamasdan sa mundo. Mahilig siyang gumuhit kahit 3 taong gulang pa lang. Kapag binibigyan siya ni Althea ng papel, bahay ang dalas niyang iguhit. May bubong, puno, araw at 3 taong magkakahawak-hawak. "Mama, tayo po to," sabi ni Nario minsan habang ipinapakita ang drawing.
Bakit ang laki ng bintana? Natatawang Althea. Para kita lagi ang araw. Ngunit hindi nagtagal ang payapang buhay. Nagkasakit si Lola Yindra at napilitan si Althea na bumalik ng madalas sa bahay ng Miraflores. Si Darian naman ay nagsimulang maitalaga sa malalayong proyekto. Minsan umaabot ng linggo bago makauwi. Hindi niya gusto pero sinasabing may responsibilidad siyang kailangang harapin para sa kinabukasan nila. Konting tiis lang, Thea. May inaayos lang akong malaking bagay para sa inyo ni Naryo. Hindi nagreklamo si Althea, sanay siyang magtiis. Ngunit habang madalas wala si Darian, lumakas ang loob ng pamilya niyang pakialaman siya. Nang tuluyang pumanpaw si Lola Yindra, parang nawalan ng huling pader si Althea. Si Ofelia, halip na damayan siya, ay nagsabing kailangan niyang tumulong muli sa bahay dahil wala na ang matanda, mas marami nang aasikasuhin. Si Severino naman ay nagsimulang utusan siya sa tindahan at palaisdaan na parabang hindi siya may sariling pamilya. Si Claribel ay kasal na noon kay Brandon Sarmiento, isang lalaking magaling magsalita pero laging may tinatagong problema sa pera. Siya ang nagmungkahi na palakihin ang palaisdaan gamit ang inutang na puhunan. Si Severino, dahil bilib sa yabang ni Brandon, pumayag. Si Ofelia naman ay suportado dahil para sa kanya, anumang plano ni Claribel ay maganda. Pero pumalpak ang negosyo. Nagkasakit ang mga isda, nabaha ang ilang bahagi ng palaisdaan, nawala ang ilang perang inilabas, at imbes na sisihin si Brandon, kay Althea nila ibinunton ang malas. Mula nang bumalik-balik ka rito, puro kamalasan na. Sigaw ni Claribel isang gabi habang umiiyak si Naryo sa tabi ni Althea. Claribel, bata ang kaharap mo, mariing sabi ni Althea. Bata? Singhal ni Claribel. Yang anak mong sakitin, dagdag gastos pa sa pamilya. Nanlaki ang mata ni Althea. Huwag mong idamay ang anak ko. Doon tumayo si Severino. Mabigat ang boses. Tumigil ka, Althea. Kung hindi dahil sa mga gastos mo at ng anak mo, hindi kami ganito kabigat ngayon. Hindi totoo yun. Alam ni Althea na hindi siya ang dahilan ng pagkalugi. Pero sa bahay na iyon, hindi kailangang totoo ang paratang para maging masakit. Kailangan lang ulit-ulitin hanggang ang biktima na mismo ang mapagod magtanggol sa sarili. Mula noon, naging mas mabigat ang araw-araw. Si Naryo ay madalas hiningalin dahil sa alikabok at amag sa lumunbahay kapag napipilitang doon matulog. Si Althea ay patuloy na nagtatahi sa gabi para may pambili ng gamot. Minsan, kinukuha pa ni Ofelia ang kinita niya. Pambayad lang ng kuryente, sabi ng ina. Ma, gamot po ito ni Naryo, pakiusap ni Althea. Lahat na lang ba ng pera mo para sa anak mo? Pamilya mo rin kami. Gusto sanang sabihin ni Althea na pamilya rin niya si Naryo, na anak niya ito, na tungkulin niyang unahin ito. Pero pinili niyang manahimik dahil nasa tabi niya ang batang nakikinig. Isang hapon, habang sinusundo sila ni Mang Oryo sa health center, napansin nito ang pasa sa braso ni Althea mula sa pagkakahila ni Brandon noong pinigilan siya tong umalis dala ang ilang resibo. Althea, maingat at tanong ni Mang Oryo, may problema ba sa inyo? Gumiti siya mang pilit. O wala po, Mang Oryo, nadulas lang. Hindi naniwala ang matanda, pero hindi na namilit. Kapag kailangan mo ng sakay kahit gabi, tawagan mo lang ako. Huwag kang mahihiya. Si Nurse Veridiana naman, na tumitingin kay Naryo, ay naging seryoso habang binabasa ang resulta ng bata. Kailangan malinis ang hangin niya, iwas alikabok, iwas stress. Hindi pwedeng lagi siyang umiiyak o napupuyat. Napayuko si Althea. Susubukan ko po. Tinignan siya ni Nurse Veridiana. Althea, hindi lang gamot ang kailangan ng bata. Kailangan niya ng ligtas na bahay. Ang salitang ligtas ay parang kutsilyong marahang pumasok sa dibdib ni Althea. Dahil noon niya naisip, ang bahay na kinalakihan niya, ang bahay na pilit niyang pinapatawad, ay hindi pala ligtas para sa anak niya. Noong gabing iyon, tinawagan niya si Darian. Mahina ang signal pero sumagot ito agad. Darian, kumusta kayo? Matagal bago siya nakapagsalita. Darian, pagod na ako.
Tumahimik ang kabilang linya. Anong nangyari? Hindi ko na kaya hito. Senaryo, lumalala ang hika niya. Lagi kaming sinisisi. Lagi kaming sinisigawan. Gusto ko nang umalis. Malalim ang hininga ni Darian. Umalis na kayo bukas. May ipapadala akong sasakyan. Baka magalit sila. Daria, malumanag ngulit matatag ang boses niya. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para iligtas ang anak natin. Umiyak si Althea ng tahimik. Sa unang panahon matapos ang mahabang panahon, may nagsabing tama ang nararamdaman niya. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng bahay, narinig ni Claribel ang usapan. At kinabukasan, bago pa makaalis sina Althea at Nario, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang bumait si Ophelia. Anak, alam kong marami tayong hindi pagkakaintindihan. Siguro kailangan lang nating mag-usap bilang pamilya. Hindi agad naniwala si Althea. Ano pong ibig niyong sabihin? Sumabat si Severino sa lala. May pupuntahan tayo bukas sa Monte Salvario. Doon tayo magdasal. Doon tayo mag-uusap. Isama mo si Nario. Napatingin si Althea sa anak niyang tahimik na gumuguhit sa mesa. Pa, mahina pa po si Nario, baka mapagod. Sandali lang yun, sagot ni Severino. Kung gusto mong maayos ang pamilya, sumama ka. Nakita ni Althea ang pagkunot ng noo ni Brandon sa gilid at ang pilit ng ngiti ni Claribel. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya. Pero dahil sa isang maliit na bahagi ng puso niyang umaasa na baka kahit minsan, piliin din siya ng pamilya niya, pumayag. Kinagabihan, habang inaayos niya ang maliit na bag ni Nario, lumapit ang bata at yinakap siya. Mama, aalis na po ba kayo kina lolo? Hinaplos ni Althea ang buhok ng anak. Oo anak, malapit na. Kasama po si Papa. Susunod siya. Tumingin si Nario sa drawing niyang bahay na may malaking bintana. Mama, kapag may bahay na tayo, bawal po ba sumigaw doon? Napapikit si Althea sa sakit ng tanong. Pagkatapos ay ngumiti siya kahit nangingilid ang luha. Oo anak, bawal sumigaw doon. Pwede lang tumawa. Kinaumagahan, sumakay sila sa van na minamaneho ni Roldan Cuevo, pinsan nilang dating tanod. Kasama sina Severino, Ophelia, Claribel at Brando. Tahimik ang buong biyahe. Walang nagbibiruan, walang nag-uusak tungkol sa dasal, walang dalang pagkain maliban sa maliit na bag ni Ophelia. Habang papalapit sila sa paanan ng Monte Salvario, humigpit ang hawak ni Nario sa kamay ni Althea. Mama, bulong niya, bakit parang malungkot sila? Tinignan ni Althea ang mukha ng kanyang mga magulang. Si Severino ay diretso ang tingin sa daan. Si Ophelia ay nakayuko. Si Claribel ay paikot-ikot ang sinsing sa daliri. Si Brando ay pawis kahit lamig ang hangin. Hindi sumagot si Althea. Hinaplos lang niya ang kamay ng anak. Pagdating nila sa bunganga ng lumang yungib, bumaba si Severino at nagsabing, "Dito tayo dadaan. May maliit na altar sa loob. Doon tayo mag-uusap." "Mukhang madilim po," sabi ni Althea. "May flashlight si Brando," sagot ni Ophelia, hindi siya tinitignan. Pumasok sila. Malamig ang hangin. Basa ang sahig. Sa bawat hakbang, naririnig ni Althea ang patak ng tubig mula sa kisame ng kuweba. Ang puso niya ay mabilis ang kabog, pero pinilit niyang maging kalmado para kay Nario. Habang lumalalim sila sa loob, napansin niyang unti-unting bumabagal ang hakbang ng iba. Hanggang sa sila na lang ang nasa unahan. "Mama," halos babulong na sabi ni Nario, "bakit parang hindi tayo mamasyal dito?" Napahinto si Althea. At sa likod niya, narinig niya ang mabigat na paghiga ni Severino. Doon nagsimulang magdilim ang lahat sa puso niya. Doon nagsimulang magdilim ang lahat sa puso ni Althea. Hindi dahil sa kakulangan ng liwanag sa loob ng yungib, hindi dahil sa lamig ng hangin na tila galing sa ilalim ng lupa,
kundi dahil sa bigat ng katahimikang biglang bumalot sa kanyang mga magulang, sa kapatid niyang si Claribel, sa bayaw niyang si Brando, at kay Roldan na nasa likuran nila. "Mama," muling bulong ni Nario habang mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. "Uwi na po tayo." Hindi agad nakasagot si Althea. Naririnig niya ang patak ng tubig mula sa kisame ng kuweba, ang mahinang gasgas ng sapatos ni Brando sa bato, at ang mabigat na paghinga ni Severino. Unti-unti siyang lumingon. Sa madilim na liwanag ng flashlight, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Matigas, malamig, at walang kahit katiting na awa. "Pa," mahinang sabi ni Althea, "ano po ba talaga ang gagawin natin dito?" Hindi kumibo si Severino. Sa halip, tumingin siya kay Brando. Parang yun ang hudyat. Biglang inagaw ni Roldan ang maliit na bag ni Althea sa kanyang balikat. Napaatras siya, pero agad siyang pinigilan ni Brando sa braso. "Bitawan mo ko!" sigaw ni Althea. "Mama!" iyak ni Nario. "Tumahimik kayo!" madiing sabi ni Brando habang hinila ang flashlight sa kamay ng bata. Nabitawan ni Nario ang flashlight at napayakap sa hita ng ina. Sinubukan ni Althea na bawiin ang bag pero malakas si Roldan. Binuksan nito ang bag sa sahig at kinuha ang wallet, gamot ni Nario, maliit na bote ng tubig at ang lumang cellphone ni Althea. Hindi nito napansin ang isa pang maliit na cellphone na nakasuksok sa loob ng jacket ni Nario. Ang cellphone na ginagamit lang ng bata para makapanood ng drawing videos at makatawag kay Darian kapag nangungulila. "Pa! Ano po ito? Bakit ninyo kinukuha ang gamit namin?" Sumagot si Severino na parang matagal nang nainsayo ang mga salita. "Tama na, Althea. Pagod na kami." Napakurpak si Althea. "Pagod saan?" "Sa'yo." Malamig ang sagot ng ama. "Sa anak mo, sa problema mo, sa kahihiyan na dala mo sa pamilyang ito." Parang may humapas na bato sa dibdib ni Althea. "Kahihiyan? Pa, wala po kaming ginawang masama." Tumawa ng mapait si Claribel. Nakatayo ito sa tabi ni Ofelia, nakapulupulot ang sariling mga braso sa dibdib na para bang siya pa ang biktima. "Wala," sininghal niya. "Simula nang bumalik-balik ka sa bahay, puro gulo na, puro gastos, puro iyak, puro sakit, palaging kawawa, palaging inaapi. Nakakasawa ka na, ate." "Claribel," sabi ni Althea, pilit kinakalma ang sarili dahil nanginginig na si Nario. "Kung may galit ka sa akin mo ibunton. Huwag mong idamay ang anak ko. Anak mo ang dahilan kung bakit palaging bumabalik. Kung wala iyang sakiting batang yan, baka hindi kami palaging hinihingan ng tulong." "Hindi ako humihingi." Sagot ni Althea, nangingilid ang luha. "Kayo ang kumukuha ng kinikita ko. Kayo ang gumagamit sa pangalan ko. Kayo ang—" "Tumigil ka," dagundong ni Severino. Natahimik ang kuweba, kahit si Nario ay napigilan ng paghikbi. Lumapit si Ofelia. Sa loob ng ilang segundo, umasa si Althea na baka tingilan siya ng ina. Baka sabihin nitong sapat na. Baka maalala nitong apo niya ang batang umiiyak sa dilim. Pero hindi. Tumingin lang si Ofelia kay Althea na parang hindi anak ang kaharap niya, kundi isang pasaning kailangang bitiwan. "Althea," sabi nito, mababa ang boses ngulit matalim, "wala na kayong silbi sa pamilya." Napatitig si Althea sa ina. Sa dinami-dami ng masasakit na salitang narinig niya sa buong buhay niya, iyon ang pinakamatindi. Hindi dahil bago ang sakit, kundi dahil tuluyan nitong kinumpirma ang matagal na niyang kinatatakutan, na sa puso ng kanyang sariling ina, hindi siya anak. Gamit lang siya, tagasalo, tagapagbayad, at ngayong hindi na siya mapakinabangan, itatapon na siya. "Ma," halos pabulong niyang sabi, "apo mo si Nario." Hindi tumingin si Ofelia sa bata. Napaluhod si Nario sa yakap ni Althea. "Lola, uwi na po kami ni Mama. Hindi na po kami istorbo." Sandaling kumibot ang mukha ni Ofelia pero agad itong yumuko at umatras. "Bilisan na natin," sabi ni Brando, halatang kabado. "Baka may makita sa labas."
Doon napansin ni Althea ang dala ni Roldan, isang makapal na kahoy at ilang sirang bakal na tila galing sa lumang bakod. Hindi nila iyon dinala para sa dasal, dinala nila iyon para harangan ng daan. Hindi, halos pabulong na sabi ni Althea habang niyayakap si Rio. Hindi ninyo magagawa ito. Hindi ninyo kami pwedeng iwan dito. Hindi sumagot si Severino. Tumalikod ito. Pa! Tatay! Nahuminto si Severino pero hindi lumingon. Kung galit kayo sa akin, ako na lang. Ilabas ninyo si Rio. Bata siya. May sakit siya. Maawa kayo. Si Claribel ang sumagot. Kung ilalabas namin ang bata, susunod ka rin. Palagi namang ganyan. Palagi mong ginagamit ang anak mo para kaawaan ka. Parang nawalan ng hangin si Althea. Hindi niya inakalang may taong kayang sabihin noon habang nakikita ang batang namumutla ng takot. Inumpisahan ni Brando at Roldan na iharang ang kahoy sa makipot na bahagi ng lagusan. Hindi nito tuluyang sinarado ang kuweba pero sapat iyon para hindi madaling makalabas ang mag-ina. Lalo na sa dilim, lalo na kung walang flashlight, lalo na kung may batang hirap huminga. Severino, mahinang sabi ni Opelia, umalis na tayo. Ma! Sigaw ni Althea. Lumingon saglit si Opelia. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. May luha sa mata ng ina pero walang hakbang pabalik. At doon, natutunan ni Althea ang isang bagay na mas masakit kaysa galit. May mga taong umiiyak habang ginagawa pa rin ang kasamaan. Umalis sila. Unang nawala sa paningin si Claribel, sumunod si Brando. Pagkatapos si Roldan, si Severino ang huling tumalikod, dala ang flashlight na parang ninakaw pati ang huling pag-asa nila. Naging papalayo ang yabag nila hanggang tuluyang lamunin ng kuweba. Mama! Umiiyak na sabi ng Rio. Iiwan po nila tayo! Hinawak ni Althea ang mukha ng anak. Kahit gusto niyang umiyak, pinilit niyang tumatag. Makakaalis tayo rito, anak. Naririnig mo ako, makakaalis tayo. Pero madilim po. Alam ko, pero nandito ako. Pinakiramdaman niya ang paligid. Madilim pero hindi ganap. May kaunting liwanag sa malayong bahagi ng lagusan. Tanda na hindi sila sobrang lalim, pero nakaharang ang kahoy at bakal at madulas ang sahig. Kung magpapadala siya sa takot, mas lalala ang hika ni Rio. Hinubad niya ang sariling shawl at ibinalot sa anak. Huminga ka ng dahan-dahan, sabi niya. Parang tinuturo ni Nurse Veridiana. Inhale, exhale. Ginaya ni Rio ang paghinga niya. Nanginginig ang balikat ng bata pero sinubukan nitong sumunod. Hinaplos niya ang bulsa ng jacket nito para ayusin sana ang pagkakabalot ng tela. Doon naramdaman niya ang maliit na cellphone. Napatigil siya. Rio, halos pabulong niyang sabi, nandyan pa ang cellphone mo. Tumanggo ang bata. Opo, nasa jacket ko po. Hindi po nila nakita. Mabilis ngunit maingat kinuha ni Althea ang cellphone. 32% ang baterya. Walang signal. Itinaas niya ito. Lumakad siya palapit sa may bato. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak pa rin ang anak. Lord, bulong niya, kahit isang guhit lang. Lumabas ang isang maliit na bar ng signal tapos nawala. Bumalik, nawala ulit. Tinawagan niya muna ang pulis. Hindi pumasok. Tinawagan niya ang health center. Hindi rin. Tinawagan niya si Mang Oreo. Nagring ng isang beses, tapos naputol. Humihina na ang loob niya hanggang sa nakita niya ang pangalan ni Darian sa contact list. Papa! Pinindot niya. Walang ring. Pinindot niya ulit. Isang ring, dalawa. Napahawak siya sa dingding ng kuweba. Thea! Boses ni Darian. Malinaw sa una pagkatapos ay nag-garble. Thea! Bakit? Nasaan kayo? Napaluha si Althea, pero pinilit niyang magsalita ng mabilis. Darian, nasa Monte Salvario kami, sa loob ng yungib. Iniwan kami rito. Ano? Nagbago ang boses ni Darian. Mula sa pag-aalala, naging matigas at mababa. Sino ang kasama ninyo? Sina Papa, Mama, Claribel, Brando, Roldan. Naputol ang hinga niya. Kinuha nila gamit namin. May harang. Rio, hinihingal. Mama? Mahinang tawag ng bata. Thea, makinig ka sa akin, sabi ni Darian. Huwag kang gagalaw ng malayo. Panatilihin mong mainit senaryo. I-on mo ang location kung kaya mo. Mahina signal. Darian,
Nandito ako. Darian, kung maputol, napahikbi siya. Ikaw na ang bahala. Hindi agad sumagot si Darian. Nang magsalita ito, mababa ang boses, pero bawat salita ay parang pangako. Hindi ko kayo iiwan. Naririnig mo? Hindi ko kayo iiwan. Naputol ang tawag. Sa sandaling iyon, sa isang conference room sa Maynila, nakatayo si Darian Velasco sa gitna ng mahabang mesa, hawak ang cellphone at ang buong paligid ay natahimik. Nasa harap niya ang mga board members ng Velasco Meridian Group, ang kumpanyang matagal niyang itinago sa simpleng buhay ni Althea. Naroon si Attorney Solen Quijano, ang legal head ng pamilya Velasco. Naroon din si Captain Inigo Dasilio, dating military officer at security chief ng kumpanya. Nasa gilid si Mireya Talastas, operations officer na palaging mabilis kumilos sa emergency projects. Kanina lamang, ang pinag-uusapan nila ay isang tulay sa Visayas, isang hospital wing sa Quezon at isang bagong safety tunnel project. Ngayon, iisa na lang ang mahalaga kay Darian, ang asawa at anak niya. Sir Darian, maingat na tanong ni Mireya, ano pong nangyari? Dahan-dahang ibinaba ni Darian ang cellphone. Sa loob ng maraming taon, kilala siya ng mga tao sa kumpanya bilang kalmadong tagapagmana. Hindi sumisigaw, hindi nagmamadali, hindi nagpapakita ng galit. Pero sa sandaling iyon, nakita nila ang ibang mukha niya. Activate emergency locator sa phone ni Nario. Ngayon din. Agad na bumukas ang laptop ni Mireya. Si Captain Inigo ay tumawag sa security dispatch. Si Attorney Solen naman ay tumayo na, hawak ang tablet. May kailangan ba akong malaman legally? Tanong nito. Tumingin si Darian sa kanya. My wife and my son were abandoned inside a cave by their own family. Minor ang anak ko. May medical condition siya. I want police, rescue, ambulance at body cameras on site. Tumigas ang mukha ni Solen. Understood. Sir, sabi ni Mireya, may ping. Weak pero meron. Monte Salvario Cave Trail, San Aurelio side. Travel time by road? Tanong ni Darian. 45 minutes minimum kung galing sa nearest field office. Helicopter? 15 minutes, sir. Hindi na nag-isip si Darian. Prepare it. Tumawag si Captain Inigo sa pinakamalapit na rescue partner at sa local police, ang Police Major Kael Montemayor na nasa checkpoint malapit sa San Aurelio ang unang sumagot sa emergency request. Nang marinig ang detalye, agad nitong pinakilos ang mobile unit. Sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na pangalan ni Darian Velasco ay naging utos na gumalaw sa iba't ibang linya: rescue team, ambulance, drone operator, pulis at abogado. Hindi ito kapresyo ng mayaman. Ito ay galaw ng asawang matagal nang nagpasensya pero hindi kailanman papayagan na masaktan ang pamilya niya. Samantala, sa paanan ng Monte Salvario, pababa na sina Severino, Opelia, Claribel, Brando at Roldan. Wala nang nagsasalika. Si Opelia ay nanginginig ang kamay. Si Claribel ay putla. Si Brando naman ay panay lingon-lingon, tila natatakot na may sumunod sa kanila. Dapat hindi natin ginawa yun, biglang sinabi ni Opelia. Ngayon ka pa magsasalita? Napalingon si Severino. Kanina pumayag ka, sinigal ni Claribel. Tumahimik kayong dalawa, sabi ni Brando. Ang importante, wala silang ebidensya. Kinuha natin phone ni Althea. Biglang tumunog ang cellphone ni Claribel. Kaibigan niyang si Trixa Benedicto ang tumatawag. Sinagot niya ito ng padabog. Ano? Claribel, mabilis na sabi ni Trixa sa kabilang linya. Ano bang ginawa ninyo? Nanlamig si Claribel. Anong sinasabi mo? May mga pulis daw papunta sa Monte Salvario. May rescue. May helicopter pang galing sa Maynila. At Claribel, si Darian, asawa ng ate mo. Ano? Si Darian Velasco siya. Velasco Meridian. Yung kumpanyang may-ari ng halos kalahati ng infrastructure contract sa regiyon. Hindi siya simpleng kontraktor. Parang nabingi si Claribel.
Napatingin siya kay Severino pagkatapos kay Brando. Hindi. Bulong niya. Hindi pwede. Ano? Tanong ni Severino. Hindi pa nakakasagot si Claribel nang marinig nila ang malayong ugong sa langit. Helicopter. Napatingala silang lahat. Sa kalsada sa ibaba, 2 police vehicle ang mabilis na paparating. May kasunod na ambulance. Ilang motorsiklo ng rescue volunteers ang umaakyat sa trail. Brando, naninginig na sabi ni Ofelia. Namumutla na si Brando. Kailangan nating bumalik. Bakit? Tanong ni Severino, pero nanginginig na rin ang boses niya. Dahil kung maaabutan nilang nakakulong ang mag-ina sa uroon at wala tayo, tapos tayo. Sabi ni Brando. Kidnapping, child endangerment, attempted abandonment, lahat na. Si Roldan ay napaupo sa bato. Hawak ang ulo. Sabi mo scare lang ito. Sabi mo ilalabas din natin sila. Tumayo ka! Sigaw ni Severino. Pero wala nang dating ang sigaw niya. Ang dating kapitan na sanay kinatatakutan sa barangay ay biglang naging matandang lalaki na takot sa batas na paparating. Tumagbo silang pabalik sa yungib. Si Ofelia ay umiiyak. Si Claribel ay halos madapa sa takot. Si Brando ay panay mura. Si Severino ay mabilis ang akad. Pero ang mukha niya ay basag na. Hindi dahil nagsisi na siya, kundi dahil ngayon niya nauunawaan na ang anak na itinuring niyang walang silbi ay asawa pala ng lalaking hindi niya kayang banggain. Sa loob ng yungib, nakaupo si Althea sa malamig na bato. Yakap niya si Nario. Kinukuskus ang likod nito habang pinapakalma ang paghinga. Konti na lang anak, darating si Papa. Galit po ba si Papa? Mahinang tanong ni Nario. Hindi sa'yo, kay Lolo. Hindi agad sumagot si Althea. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang importante, ligtas ka. Ilang minuto pa ang lumipas bago nila narinig ang mga yabag. Marami, mabilis, may boses na sumisigaw mula sa labas. Althea! Napataas ang ulo niya. Terian! Terian! Sigaw niya halos mapatid ang boses. Nandito kami! May malakas na kalabog sa harang. May ilaw na tumago sa pagitom ng kahoy. Narinig nila ang boses ni Captain Inigo. Ma'am Althea, umatras po kayo ng konti. Bubuksan namin. Inakay ni Althea si Nario palimo sa harang. Sumunod ang malakas na pagbagsak ng kahoy. Sa unang bugso ng liwanag, nakita niya si Darian. Marumi ang sapatos, pawis ang noo, gulo ang buhok pero buhay na buhay ang takot at galit sa mga mata. Lumuhod dito sa harap nila. Thea, hindi na nakapagsalita si Althea. Bumagsak siya sa yakap nito habang si Nario naman ay kumapit sa leeg ng ama. Papa, akala ko hindi na kami lalabas. Nanginginig ang panga ni Darian habang yunayakap sila. Nandito na ako. Tapos na. Tapos na. Agad lumapit si Nurse Veridiana na sumama sa rescue nang marinig ang pangalan ni Nario. Oxygen, bilis. Inalalayan nila si Nario palabas habang kinakabitan ng oxygen mask. Si Althea naman ay nakahawak pa rin sa anak. Ayaw bumitaw. Si Darian naman ay isang kamay sa likod niya, parang pader na hindi na muling aalis. Paglabas nila sa bunganga ng yungib, naroon sina Severino, Ofelia, Claribel, Brando at Roldan. Putik-putik ang mga paa, namumugto ang mata at nanginginig sa harap ng mga pulis. Biglang lumuhod si Ofelia. Althea, iyak nito. Anak, patawarin mo kami. Natakot lang kami. Hindi namin alam ang gagawin namin. Tinitigan siya ni Althea. Wala siyang sigaw. Wala siyang mura. Sa sandaling iyon, parang naubos na ang lahat ng salita na dapat sana'y ibato niya sa kanila. Hindi niyo alam? Mahinang tanong niya. Noong umiiyak ang anak ko sa dilim. Hindi niyo alam? Napayuko si Ofelia. Lumapit si Severino pero hinarang agad siya ni Police Major Kyle. Althea, sabi ng ama, pilit pinapalambot ang boses. Anak, pag-usapan natin ito. Pamilya tayo. Sa unang pagkakataon, hindi umatras si Althea sa boses ng ama. Nakahawak siya sa Darian, hawak niya si Nario, at sa likod niya ay may mga taong hindi siya papayalagang apakan. Pamilya. Ulit niya. Pamilya ang iniwan ninyo sa yungib? Hindi makasagot si Severino.
Si Darian naman ay lumapit ng isang hakbang. Hindi siya sumigaw, pero ang lamig ng boses niya ay mas nakakatakot kaysa sa galit. "Major," sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga Miravalles. "I want everything documented. Body cam, statements, medical report, location report. Walang makikipag-areglo sa dilim." "Understood," sagot ni Police Major Kael. Napahagulgol si Claribel. "Darian, please, hindi namin alam na ikaw pala." Natigilan siya nang marinig ang sarili. Tinitigan siya ni Darian na alam niya na may kapangyarihan, may pera. Kaya kung mahirap ako, tama lang na iwanan ninyo silang mamatay. Walang nakasagot. Dinala ng mga paramedic si Nario sa ambulansya. Sumunod si Althea, pero bago siya tuluyan pumasok, muli niyang nilingon ang kanyang pamilya. Ang ama niyang dating kinatatakutan ng lahat ay nakatayo ngayon parang nauupos. Ang ina niyang minsang pinaghingian niya ng yakap ay lumuluhod sa putik. Ang kapatid niyang palaging mataas ang tingin sa sarili ay umiiyak habang hawak ang sariling mukha. Si Brando ay pinopososan na. Si Roldan ay paulit-ulit na nagsasabing, "Sasabihin ko ang totoo." At sa gitna ng lahat, hindi nakaramdam si Althea ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay pagod, matinding pagod, pero kasabay noon may maliit na liwanag dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya ang nagmamakaawa. Si Darian ang huling pumasok sa ambulansya. Naupo siya sa tabi ni Althea at hinawak ang kamay niya habang si Nario ay nakahiga, may oxygen mask, ngunit mas kalmado na. "Sorry," Bulong ni Darian. Napatingin si Althea. "Bakit ikaw ang nagsusori?" "Dahil wala ako noon, kailangan mo ko." Marahang umiing si Althea. "Dumating ka." Hinawakan ni Darian ang kamay niya ng mas mahigpit. "At hindi na ako aalis ulit." Habang umaandar ang ambulansya palayo sa Monte Salvario, naiwan sa likuran ng bunganga ng yungib ang mga kumikislap na ilaw ng pulis at ang pamilyang minsang nagtapon sa kanila. Sa labas ng bintana, papalubog na ang araw, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na iyon mukhang katapusan para kay Althea. Mukha na itong simula. Habang umaandar ang ambulansya palayo sa Monte Salvario, hindi agad nakapagsalita si Althea. Nakaupo siya sa tabi ni Nario. Hawak ang malamig na kamay ng anak habang nakasuot ito ng oxygen mask. Sa kabila ng ilaw sa loob ng ambulansya, pakiramdam niya ay nasa loob pa rin siya ng yungib. Naririnig pa rin niya ang pag-iyak ng anak, ang lagapak ng kahoy na ipinanghaharang sa kanila, at ang boses ng sariling ina na nagsabing wala na silang silbi sa pamilya. Sa kabilang gilid niya, tahimik si Darian. Hindi rin ito nagsasalita. Isang kamay nito ang mahigpit na nakahawak sa balikat ni Althea, habang ang isa ay nakapatong sa gilid ng stretcher ni Nario. Hindi siya umaalis, hindi siya lumilingon sa labas. Tila buong mundo niya sa sandaling iyon ay ang mag-ina lamang. "Mama," mahinang tawag ni Nario mula sa ilalim ng oxygen mask. Agad yumuko si Althea. "Ano iyon, anak? Hindi na po ba tayo babalik doon?" Napakagatlabi ni Althea. Napakasimple ng tanong pero parang biniyak nito ang puso niya. "Hindi na," sagot niya, pilit pinatatatag ang boses. "Hindi na tayo babalik doon." Tumingin si Nario kay Darian. "Promise po, Papa?" Lumapit si Darian at hinaplos ang noo ng anak. "Promise. Kahit kailan, hindi na kita hahayaang maiwan sa dilim." Pumikip si Nario, pero kitang-kita pa rin sa kilay nito ang takot. Hindi iyon takot na nawawala sa isang yakap, hindi iyon sugat na maghihilom sa isang gabi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang bigat ng katotohanang ang ginawa ng sariling pamilya niya ay hindi lang pananakit sa kanya. Tinaniman nila ng bangungot ang anak niya. Pagdating nila sa pribadong ospital sa Maynila, sinalubong sila ng mga doktor at nurse.
Hindi na kinailangan ni Darian na magpaliwanag ng masyado dahil nauna nang tumawag si Mireya Talastas, ang operations officer ng Velasco Meridian Group. Nakahanda na ang pediatric emergency room, oxygen support at isang tahimik na private room para kay Nario. Mrs. Velasco, bati ni Dr. Eulandro Sicat, isang may edad ng doktor na may kalmadong mukha. Ako ang titingin kay Nario. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin natin ang lahat. Napatingin si Althea kay Darian nang marinig ang apelidong nagamit ng doktor. Velasco. Matagal na niyang alam ang apelido ng asawa niya, pero mayong gabing iyon lang niya naramdaman ang bigat ng pangalan nito. Ang datong simpleng kontraktor na inaapi at minamaliit ng pamilya niya ay biglang naging taong kayang pakilusin ng helikoptero, abogado, pulis at buong emergency team sa loob lamang ng ilang minuto. Pero hindi iyon ang iniisip niya ngayon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang anak. Doc, magiging okay po ba siya? Nanginginig na tanong ni Althea. Tinignan ni Dr. Eulandro si Nario habang sinusuri ang paghinga niya. May asthma flare siya dahil sa lamig, alikabok at matinding stress. Pero nadala siya agad dito. Bantayan natin siya overnight. Kailangan din nating tignan ang emotional trauma. Napatungo si Althea. Emotional trauma. Parang napakabigat pakinggan kapag anak mo ang tinutukoy. Matapos ma-stabilize si Nario, dinala siya sa private room. Malinis ang silid, may malaking bintana, may malambot na sopa at may sariling maliit na kama para sa guardian. Sa ibang pagkakataon, baka namamangha si Althea, pero sa gabing iyon, naupo siya lang sa tabi ng anak at hindi binitiwan ang kamay niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, gumising si Nario na nagsisigaw. "Mama, wag! Nandito kami! Wag niyong kaming iwan!" Napatayo si Althea. "Nario, anak, nandito ako!" Nagising din si Darian sa upuang katabi nila. Mabilis itong lumapit, pero hindi pa dalos-dalos. Hindi niya hinablat ang bata. Lumuhod lang siya sa gilid ng kama at nagsalita ng mababa at mahinaw. "Nario, tignan mo ako. Nasa ospital tayo. May ilaw, may bintana. Nandito si Mama. Nandito ako." Humihingal ang bata, pawis na pawis. "Papa, sinara po nila. Sinara nila." "Alam ko, pero nabuksan na. Tapos na yon." Yumakap si Nario kay Althea at doon umiyak ng umiyak hanggang mapagod. Habang hinahaplos ni Althea ang likod ng anak, unti-unti ring tumulo ang luha niya. Hindi na niya napigilan. Ilang oras siyang naging matatag sa loob ng kuweba. Ilang oras niyang pinakalma ang anak. Ilang oras niyang linunok ang sariling takot. Halos lang hindi mabaliw si Nario. Pero ngayong ligtas na sila, saka bumagsak ang lahat. "Kasalanan ko," Bulong niya. Napatingin si Darian. "Thea, hindi. Dinala ko siya doon. Pumayag ako. Alam kong may mali pero umaasa pa rin ako kung hindi ako naniwala." Hinawakan ni Darian ang mukha niya. Maingat, parang takot siyang madagdagan ng sugat nito. "Makinig ka sa akin. Ang may kasalanan ay ang mga taong nagdala sa inyo roon para saktan kayo. Hindi ikaw, hindi ang pag-asa mo, hindi ang kabutihan mo. Pero nanay ko sila, tatay ko sila. Alam ko, paano nila nagawa yun?" Doon, walang naisagot si Darian dahil minsan may mga tanong na kahit gaano katalino o kalakas ang isang tao, hindi kayang sagutin. Ang kaya lang niyang gawin ay manatili. Kaya nanatili siya buong gabi. Kinabukasan, dumating si Attorney Solen Quijano. Simple ang suot nito, cream blouse at itim na slacks, pero may bigat ang presensya. May dala itong folder, tablet at malinaw na plano. "Althea," sabi nito ng marahan, "alam kong hindi ito ang tamang oras para bigatan ka, pero kailangan nating protektahan kayo ni Nario. May initial police report na,
May body cam footage ang rescue team, may medical documentation, may statement si Roldan na gustong ibigay kapalit ng kooperasyon. Hindi agad sumagot si Althea. Nakatingin siya kay Nario na natutulog. Makukulong ba sila? Mahinang niyang tanong. Depende sa magiging takbo ng kaso, pero malinaw ang nakakatanggap nilang pananagutan. Child endangerment, unlawful restraint, abandonment, posibleng conspiracy. At may ibang issue pa tungkol sa paggamit sa pangalan mo sa utang. Napalingon si Althea. Utang? Nagkatinginan sina Darian at Solen. Maingat na nagsalita si Darian. Thea, habang inaayos namin ang emergency response kagabi, may mga dokumentong lumitaw. Mukhang ginamit ang pangalan mo sa ilang loan at transaction nang hindi mo alam. Parang may panibagong bato na naman sa dibdib ni Althea. Kaya pala palaging sinasabi na ako ang dahilan ng utang. Tumanggo si Solen. May indikasyon na ikaw ang ginawang panakip sa kasalanan ng iba. Hindi pa buo ang lahat pero sisiyasatin natin. Napapikit si Althea. Ilang taon niyang inisip na baka nga pabigat siya. Ilang taon niyang dinala ang hiya ng mga salitang hindi naman pala kanya. Ngayon unti-unting lumalabas na hindi lang siya inapi, ginamit din siya. Bandang tanghali, dumating si Nurse Veridiana na dala ang paboritong lugaw ni Nario mula sa maliit na karinderya sa San Aurelio. Sumama siya sa rescue kagabi at hindi pa rin nakakapagpahinga ng maayos. Hindi na ako naghintay ng tawag. Nang narinig kong si Nario ang nasa emergency report, sumama na ako. Napaiyak si Althea. Salamat po. Walang salamat. Ang importante, buhay kayo. Tumingin si Nurse Veridiana kay Nario, pagkatapos kay Darian. Pero kailangan ng bata ng tahimik na lugar. Hindi lang gamot, hindi lang oxygen. Kailangan niyang maramdaman na tapos na talaga ang takot. Tumanggo si Darian. May lugar na kaming pupuntahan. Noong 3 araw sa ospital, nang mas maayos na ang paghinga ni Nario, dumating ang isang babaeng may maomong mukha at salaming bilugan. Ipinakilala ni Dr. Eulandro, siya si Maristela Roque, isang child therapist na sanay humawak ng mga batang dumaan sa matinding takot. Hindi niya pinilit magsalita si Nario tungkol sa yungib. Sa halip, naglatag siya ng papel at crayons. Gusto mo bang gumuhit? Tanong niya. Tumanggo si Nario. Tahimik itong gumuhit ng itim na hugis, parang kuweba. Tapos sa labas noon ay 3 tao. Isang maliit, isang babae at isang lalaki. Sino sila? Tanong ni Maristela. Ako po, si Mama, si Papa. Nasaan ang ilaw? Matagal bago sumagot si Nario. Pagkatapos, kumuha ng dilaw na crayon at gumuhit ng malaking araw sa labas ng kuweba. Nandito po, pero nasa labas pa. Hindi napigilan ni Althea na mapaiyak sa gilid ng kwarto. Si Darian naman ay tahimik lang na humawak sa kamay niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti si Nario. Nakakakain na. Nakakangiti minsan kapag kinikwentuhan siya ni Darian ng mga tulay at bahay, pero kapag lumalalim ang gabi, hinahanap pa rin niya ang ilaw. Ayaw niyang patayin ang lamp, ayaw niyang isara ang pinto, at kapag may biglang bumagsak na bagay, napapatalon siya sa takot. Hindi iyon minadali ni Althea at Darian. Natutunan nilang ang paghihilom ay hindi utos. Hindi ito gaya ng sugat na tatakpan mo lang ng bendahe. May mga gabing babalik ang iyak, may mga araw na tila okay na, tapos biglang may alaala na sisira sa katahimikan. Pero araw-araw, ipinaparamdam nila kay Nario na hindi siya pabigat, hindi siya walang silbi, hindi siya iiwan. Isang hapon bago sila ma-discharge, dinala ni Darian si Althea sa maliit na garden ng ospital. May mga halamang nakapaso, may fountain, at may ilang pasyente na nagpapaaraw. Doon sila naupo sa bench. Thea, may kailangan akong ipakita sa iyo paglabas natin. Napatingin siya. Ano yun? Bahay. Tumango si Darian.
Matagal ko na siyang ipinapagawa. Dapat surpresa ko sana sa inyo ni Nario kapag tapos na ang mga project ko. Nasa Tagaytay. Tahimik, malinis ang hangin. May malaking bintana sa sewing room mo. May hardin para kay Nario. Hindi agad nakaimik si Althea. Naalala niya ang usapan nila noon sa maliit nilang inuupahang bahay. Malaking bintana, maliit na hardin, tahimik na tahanan. Akala ko nakalimutan mo. Bulong niya. Hindi ko nakakalimutan ang mga pangarap mo, sagot ni Darian. Doon muling umiyak si Althea, pero iba na ang luha ngayon. Hindi ito luha ng takot. Luha ito ng taong pagod na, tapos biglang may nagbukas ng pinto palabas. Paglabas nila sa ospital, hindi sila bumalik sa San Aurelio. Hindi sila bumalik sa bahay ng Mirabales. Hindi sila bumalik sa inuupahang bahay na alam ng lahat. Diretso silang dinala ni Darian sa Tagaytay, sa bahay na nakatayo sa isang tahimik na kalsada, napapalibutan ng puno, may puting bakod at malalaking bintanang sumasalo ng liwanag ng hapon. Pagbaba pa lang ng sasakyan, huminto si Nario. "Mama," sabi niya, halos mabulong. "Ito po ba iyon?" Hinawakan ni Althea ang kamay niya. "Alin anak?" "Yung drawing ko sa ref." Napangiti si Darian. "Halos ganun, pero kulang pa." "Ano kulang?" tanong ni Nario. Lumuhod si Darian sa harap niya. "Kulang pa ang drawing mo sa ref." Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, tumawa si Nario. Mahina lang, sandali lang, pero sapat para matakip ng bibig si Althea habang umiiyak at natatawa ng sabay. Sa loob, nakita ni Althea ang sewing room. May malaking mesa, mataas na kabinet at bintanang tanaw ang hardin. Hindi marangya ang dating, hindi malamig, hindi nakakatakot, parang ginawa para sa paghinga. "Darian," bulong ni Althea, "hindi ito kapalit ng nangyari. Alam kong hindi kayang bayaran ng bahay ang trauma, pero gusto kong may lugar kayo ni Nario na hindi puno ng sigaw. Lugar na sa inyo, walang Severino, walang Ofelia, walang Claribel, walang sino mang magsasabing wala kayong silbi." Marahang hinawakan ni Althea ang gilid ng mesa. Para siyang nangangapa sa panibagong buhay. Sa mga unang linggo, mahirap pa rin. Kahit ganda ang bahay, dala nila ang takot. Si Nario ay natutulog lamang kapag nakabukas ang hallway light. Si Althea ay nagigising sa madaling araw at tinitignan ng pinto para bang may haharang na naman dito. Si Darian ay ilang beses niyang nahuling gising pa rin, nakaupo sa sala, hawak ang tasa ng kape. Tila binabantayan ang buong bahay. Isang gabi, nadatnan niya itong nakatayo sa tabi ng bintana. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Althea. "Hindi pa." "Iniisip mo sila?" Tumanggo si Darian. "Iniisip ko kung gaano katagal nilang nilalapang sa akin habang akala ko sapat na ang pagpapadala ko ng pera at pag-uwi ko tuwing weekend." Lumapit si Althea. "Hindi mo kasalanan iyon. Tulad ng hindi mo kasalanan ang nangyari sa kuweba," sagot ni Darian. Natahimik siya. Pareho pala silang may dalang guilt na hindi dapat sa kanila. Kinabukasan, dumating si Manang Thes, Mang Oreo, Nurse Veridiana at maging si Maristela para dalawin sila. Si Manang Thes ay may dalang bagong tela. Mang Oreo ay may dalang bibingka mula sa palengke. Si Nurse Veridiana ay may dalang gamot at instruction sheet. Hindi sila kadugo, pero nang makita ni Althea ang mga mukha nilang tunay na nag-aalala, may kung anong bahagi ng puso niya ang naghilom. "Ang ganda ng lugar mo, anak," sabi ni Manang Thes habang hinahablos ang sewing table. "Dito ka magsimula ulit." "Hindi ko alam kung kaya ko pa." "Kaya mo, pero hindi mo kailangang kayanin mag-isa." Doon nagsimulang mabuo ang maliit na idea. Halip na manahi lamang para sa sarili, naisip ni Althea na tumanggap ng ilang babae na gustong matuto. Mga inang kailangan ng pagkakakitaan, mga babaeng walang boses sa sariling bahay, mga taong katulad niya noon. Hindi pa ito negosyo, hindi pa ito malaking plano. Sa simula, 3 babae lang ang dumating. Sina Jovian Magsalin, isang single mother na iniwan ng kinakasama, Rafaela Noceda,
dating guro na nawalan ng trabaho, at Belina Soratos, kapitbahay na tahimik at laging may pasa sa pulso. Tinuruan sila ni Althea gumawa ng simpleng burda, ayusin ang tahi ng uniform at magpresyo ng hindi binabarat ang sarili. Habang nagtatahi sila, unti-unti ring natutong magsalita si Althea. Hindi niya agad ikinuwento ang buong nangyari sa yuging, pero may mga piraso siyang nailalabas. Minsan sa hapon, habang nagtutupi ng tela, ang pinakamahirap bitawan, hindi tao, kundi yung pag-asa na balang araw, mamamahalin kanilang ng tama. Natahimik ang tatlong babae. Si Jovian ang unang nagsalita. "Ma'am Althea, paano kung hindi dumating ang araw na iyon?" Tumingin si Althea sa bintana. Nasa hardin si Nario kasama si Darian, nagpapalipad ng maliit na saranggola. Kung hindi dumating? Mahinahon niyang sagot, kailangan nating matutong hindi doon nakatali ang buhay natin. Samantala, sa San Aurelio, nagsimula ng magkalat ang mga balita. Ang dating pamilyang mataas ang tingin sa sarili ay unti-unting naging laman ng usapan. Si Brando ay pansamantalang nakakulong habang iniimbestigahan ng falsification. Si Roldan ay nakikipag-cooperate sa pulis at gustong magbigay ng buong statement. Si Clarihurel ay nagtatago sa bahay, hindi makalabas dahil sa hiya. Si Severino naman ay galit na galit at sinasabing siniraan lang siya ni Althea. Si Opelia ay pumupunta sa simbahan araw-araw, umiiyak sa harap ng altar pero hindi pa rin kayang sabihin ng buo ang salitang kasalanan. May mga kamag-anak na tumawag kay Althea. "Anak, baka pwedeng pag-usapan na lang," sabi ng tiyahin niyang si Ludivina. "Magulang mo pa rin sila." Tahimik na nakinig si Althea, pagkatapos ay sumagot, "Tita, magulang ko sila noong iniwan nila kami sa yungib. Hindi iyon pumigil sa kanila." Naputol ang kabilang linya. Noon lang niya naramdaman na kaya niya palang magsalita nang hindi nanginginig. Dumating ang araw ng preliminary hearing. Hindi pa ito ang huling laban, pero ito ang unang pagkakataon na haharap si Althea sa pamilya niya matapos ang rescue. Hindi niya isinama si Nario sa loob ng courtroom. Nasa labas ito kasama si Maristela at Nurse Viridiana. Si Darian naman ay nasa tabi niya. Hindi nangunguna, hindi sumasapaw, ngunit ramdam ang presensya. Pagpasok ni Althea, nakita niya sina Severino, Opelia, Claribel, Brando at Roldan. Sandaling bumalik sa tenga niya ang boses nila sa kuweba. "Wala na kayong silbi sa pamilya." Pero ngayon, hindi siya nasa dilim, nasa lugar ng batas, may hawak na katotohanan. Lumapit si Opelia bago magsimula ang hearing. Namumugto ang mata nito. "Althea," sabi nito, "anak." Automatikong umangat ang kamay nito para yakapin siya. Umatras si Althea. Nasaktan ang mukha ni Opelia pero hindi bumigay si Althea. "Hindi pa ako handang yakapin kayo," mahinahon niyang sabi. "Anak, nagsisisi ako." Tinignan niya ang ina. Matagal, tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang matagal nang nabuo sa dibdib niya. Hindi po lahat ng umiiyak ay nagsisisi. Minsan natatakot lang silang mapanagot. Parang sinampal si Opelia, napayuko ito at umatras. Sa loob ng hearing, nang tanungin si Althea, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura, hindi niya pinalaki ang kwento. Isa-isa niyang ilahad ang nangyari, ang taon ng panunumbat, ang paggamit sa kanyang pangalan, ang panlalait kay Nario, ang imbitasyon sa Monte Salvario, ang pag-agaw sa kanilang gamit, ang harang, ang dilim, ang tawag kay Darian at ang pagliligtas. Habang nagsasalita siya, tahimik ang buong silid. Si Severino ay hindi makatingin sa kanya. Si Claribel ay umiiyak pero hindi niya alam kung dahil sa hiya o sa takot. Si Brando ay nakayuko. Si Roldan ay nanginginig. Si Opelia ay hawak ang panyo pero walang salitang lumabas. Sa dulo ng hearing, naglabas ang korte ng pansamantalang restraining order laban sa pamilyang Miravalles.
Hindi sila maaaring lumapit kina Althea, Nario o Darian. Hindi rin sila maaaring makipag-ugnayan ng direkta habang nagpapatuloy ang kaso. Paglabas nila ng courthouse, sunalubong sila ni Nario. Tumakbo ito kay Althea at yumakap. "Tapos na po?" tanong ng bata. "Hindi pa lahat, pero tapos na ang parte na kailangan nating matakot sa kanila." Kinagabihan, sa bago nilang bahay, tahimik ang hapunan. Nagluto si Darian ng tinola kahit medyo maalat. Tumawa si Nario at sinabing, "Papa, parang dagat po." Sa unang pagkakataon, hindi na pinalitan ng tawa ni Althea. Hapulan pagkatapos kumain, tumakbo si Nario sa kwarto niya at kinuha ang lumang drawing, ang bahay na may malaking bintana, hardin at 3 taong magkakahawak kamay. Idinikit niya iyon sa refrigerator gamit ang magnet na hugis araw. "Para hindi na po siyang pangarap lang," sabi ng bata. Lumapit si Althea at yunakap siya mula sa likod. "Oo nak," bulong niya, "hindi na lang siyang pangarap." Sa labas, malamig ang hangin ng Tagaytay. Sa loob, may ilaw sa hallway, may amoy ng bagong lutong kanin, may mahinang tunog ng tawa ni Nario habang kinukulit si Darian. At habang nakatayo si Althea sa gitna ng kusina, napatanto niyang hindi pa man buo ang paggaling niya ay nagsisimula na siyang mabuhay sa lugar na walang sumisigaw, walang nang-aagaw o walang nagsasabing wala siyang silbi. Sa unang pagkakataon, bahay na talaga ang tawag niya rito. Sa unang pagkakataon, bahay na talaga ang tawag ni Althea sa lugar na iyon. Hindi dahil malaki ang bintana, hindi dahil maganda ang hardin, hindi dahil tahimik ang paligid ng Tagaytay at malamig ang hangin tuwing umaga. Tinawag niya itong bahay dahil doon hindi niya kailangang mangamba sa bawat pagbukas ng pinto. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang sumisigaw, sino ang nanunumbat o sino ang kukuha ng perang pinaghirapan niya. Doon, kapag nagigising si Nario sa madaling araw, hindi takot ang unang bumubungad sa kanya, kundi ilaw sa pasilyo, mainit na kumot at tinig ni Darian na kalmadong nagsasabing, "Nandito kami, anak." Hindi mabilis ang paghilom nila. Sa unang mga buwan matapos ang hearing, maraming gabi pa ring ginigising lang bangungot si Nario. Minsan, kahit nakabukas ang ilaw, bigla siyang tatakbo sa kwarto ni na Althea at Darian, pawis na pawis, hinihingal at paulit-ulit na sinasabing may nakaharang daw sa pinto. Hindi siya pinapagalitan ni Althea. Hindi rin siya pinapabalik agad sa kwarto. Lagi siyang pinapaupo sa gitna nilang mag-asawa, pinapainom ng tubig at pinapahawak sa maliit na flashlight na ibinigay ni Darian. Hindi dahil kailangan mong matakot, paliwanag ni Darian sa kanya isang gabi, kundi para maalala mong ikaw na ang may hawak ng liwanag. Hinawakan ni Nario ang flashlight, saka ito itinapat sa kisame. "Papa, kapag ako po ang may hawak ng ilaw, hindi na po nila kami maiiwan." Napahinto si Darian. Saglit niyang tinignan si Althea, saka marahang hinaplos ang buhok ng anak. "Hindi na nila kayo maiiwan kahit patayin pa nila ang ilaw," sagot niya. "Dahil hindi na tayo babalik sa kanila." Ang salitang iyon ng unti-unting naging panata ng kanilang pamilya. Hindi na babalik. Pero hindi ibig sabihin nun ay makakalimot. Araw-araw, may maliliit na bagay na nagpapaalala kay Althea sa nakaraan. Kapag may kumatok ng malakas sa gate, bumibilis ang tibok niyang puso niya. Kapag may tumatawag mula sa hindi kilalang numero, kinakabahan siyang baka kamag-anak na naman na sasabihing magulang pa rin niya sina Severino at Ofelia. Kapag nakakakita siya ng lumang van na kapareho ng ginamit nila papunta sa Monte Salvario, pakiramdam niya ay bumabalik ang lamig ng kuweba sa kanyang balat. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Maristela Roque, ang therapist ni Nario. Noong una, para lang iyon sa bata. Pero habang tumatagal, napansin ni Maristela na si Althea mismo ay may sugat na matagal niyang tinawag na simpleng pagod. "Althea," sabi ni Maristela isang hapon habang nasa veranda sila at nagkakape. "Ang trauma hindi laging galing sa isang malaking pangyayaring lang. Minsan, taon-taon itong iniipon sa loob ng bahay.
Ang nangyari sa yungib ang sumabog pero matagal ka nang nasasaktan bago iyon. Tahimik si Althea. Nakatingin siya sa hardin kung saan naglalagay ng maliit na bato sa tabi ng tanim na basil. Akala ko kasi normal lang, sabi niya. Akala ko lahat ng panganay ganun. Laging dapat umintindi, laging dapat magparaya. Ang pag-intindi, iba sa pagpapagamit. Mahinahong sagot ni Maristela. Ang linyang iyon ang matagal nang dinala ni Althea. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang lumaki ang maliit na pagtuturong ginagawa niya sa sewing room. Noong una, 3 lang sina Jovian, Rafaela at Belina. Pero dahil kumalat sa barangay ang husay ng mga burdang ginagawa nila, may ilan pang babae ang lumapit. Si Esmarie Dacuyan, isang batang ina na iniwan ng asawa sa gitna ng utang. Si Corlina Pagsanjan, dating kasambahay na gustong matutong kumita ng hindi umaalis sa anak. Si Heda May Ramos, biyudang dating naglalako ng gulay pero humina ang katawan matapos maaksidente sa palengke. Hindi agad tinawag ni Althea ang negosyo ang ginagawa nila. Para sa kanya, parang silid lang iyon kung saan pwedeng huminga ang mga babaeng matagal nang pinapasan ang bigat ng mundo. Pero si Rafaela, na dating guro at sanay sa sistema, ang unang nagmungkahing na ayusin nila ito ng mas maayos. Althea, sabi ni Rafaela habang inaayos ang notebook ng orders. Hindi na sapat ang lista-lista lang sa papel. May mga tumatawag na mula sa ibang maayan. May school uniforms, table runners, souvenir bags. Kailangan natin ng pangalan. Pangalan? Tanong ni Althea, tila nahihiya. Oo, hindi na to simpleng sideline. Marami ka nang natutulungan. Nasa kabilang mesa si Manang Thes na madalas nang dumadalaw para magturo ng mas matitibay na tahi. Itinaas nito ang salamin sa noo at ngumiti. Kung ako ang tatanungin, pangalanan mo sa taong unang naniwala sa'yo. Napatingin si Althea sa lumang kahon sa istante. Nandoon ang panyo ni Lola Indra, ang huling naiiwan sa kanya bago ito pumanaw. Dahan-dahan niyang hinawakan iyon. Indra House, bulong niya. Napangiti si Jovian. Maganda, parang bahay na may tumatanggap. Doon nagsimula ang Indra House. Hindi man biglaan, umandar ang panahon. Lumipas ang unang taon mula nang mailigtas sina Althea at Nario sa yungib. Naging opisyal ang maliit na training center. Si Darian ang tumulong sa legal papers pero hindi niya inangkin ang desisyon. Laging niyang sinasabi, "Ito ang mundo mo, Thea. Ako ang taga-suporta, hindi may-ari." Sa unang branch ng Yendra House sa Tagaytay, may simpleng karatula sa labas. Yendra House, pananahi, kabuhayan, at pagsisimulang uli. Tuwing umaga, naririnig sa loob ang tunog ng makinang pananahi, halahak ng mga babae, at minsan tahimik na pag-iyak ng isang trainee na biglang naglalakas loob magkwento. Hindi pinipilit ni Althea ang kahit sino. Kung gusto lang nilang manahi, mananahi sila. Kung gusto nilang magsalita, makikinig siya. Kung gusto nilang manahimik, may upuan para sa kanila. Si Belina, na dating laging nakayuko at may pasa sa pulso, ang pinakamabagal matutong magtahi, pero pinakamasipag. Isang araw, pumasok ito nang namumugdo ang mata. Hindi na nagtanong si Althea sa harap ng lahat. Pinapasok niya ito sa maliit na pantry at binigyan ng mainit na tsaa. Gusto ko nang umalis sa bahay, pero wala akong pera. Wala akong pupuntahan. Naalala ni Althea ang sarili sa loob ng bahay ng Mirabelles. May paa, pero parang walang daan. May boses, pero parang walang karapatang gamitin. Hindi kita pipilitin, pero tutulungan kitang gumawa ng plano. Hindi ka aalis ng walang safety. Hindi ka rin lalaban ng mag-isa. Dahil sa nangyaring yon, nagpasya si Althea na hindi sapat ang pagtuturo ng pananahi. Kailangan ng mas malawak na suporta. Kinausap niya si Attorney Solen para sa basic legal orientation. Kinausap niya si Police Major Kael Montemayor para sa seminar tungkol sa protection orders at barangay blotter. Kinausap niya si Nurse Veridiana para sa health checkups ng mga ina at bata. At si Maristela naman ay pumayag magbigay ng monthly group session para sa trauma recovery. Sa unang seminar,
Kabado si Althea. Nakatayo siya sa harap ng 20 babae sa maliit na hall ng barangay. Nasa likod si Darian, tahimik na nakamasid. Nandoon din si Nario na nakaupo sa tabi ni Timo Arandia, ang bago niyang kaibigan sa Progressive School. Huminga ng malalim si Althea. Hindi ako abogado. Hindi rin ako pulis. Hindi ako eksperto sa lahat. Pero alam ko ang pakiramdam ng hindi pinaniniwalaan. Alam ko ang pakiramdam ng iniisip mong pamilya ang nananakit sa'yo, kaya baka normal lang. Hindi normal ang paulit-ulit na panlalait. Hindi normal ang pagkuha ng kinita mo ng labag sa loob mo. Hindi normal na takutin ka gamit ang utang na loob. At lalong hindi normal na iparamdam sa iyo na wala kang silbi kapag hindi ka na nila mapapakinabangan. Tahimik ang buong silid. Sa pinakalikod, nakita ni Althea si Nario na nakatingin sa kanya. Hindi na takot ang mga mata nito. May paghanga, may lambing. At doon niya naramdaman na ang bawat salitang binibitawan niya ay hindi lang para sa ibang babagi. Para rin iyon sa anak niyang minsang tinawag na pabigat. Habang umaangat ang Yendra House, lalong gumuho ang pamilyang Miravellas. Sa San Aurelio, naibenta ang lumang bahay dahil sa utang na iniwan ni Brando at sa mga legal expenses. Ang palaisdaan ay tuluyan ng isinara. Si Brando ay nanatiling nakakulong habang dinidinig ang kasong falsification at iba pang reklamo. Si Roldan, kapalit ng mas magaan na kaso, ay pormal nang nagbigay ng buong salaysay. Sinabi niyang si Brando ang nagplano ng panghahadlang sa yungib, si Severino ang nag-utos, at sina Ofelia at Claribel ay parehong nakakaalam na iiwan sa loob sina Althea at Nario nang walang sapat na gamit. Ang testimonya ni Roldan ang tuluyang nagpabigat sa kaso. Si Claribel, na dating laging may ayos ang buhok at kumikinlang ang alahas, ay halos hindi na makalabas sa bayan. Marami ang umiwas sa kanya. Ang mga dati niyang kaibigan, kabilang si Trixa Benedicto, ay biglang naging malamig. Hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil takot silang madamay sa skandalo. Isang hapon, habang abala si Althea sa Yendra House, dumating si Claribel. Nakasuot ito ng simpleng blouse, walang makeup at halatang puyat. Pinapasok ni Jovian sa waiting area, pero agad nitong tinawag si Althea. Nang nakita si Althea ang kapatid niya, hindi na siya natakot. Hindi na rin siya nagalit ng sumabog. Parang may luma at mabigat na pintulang na muling bumukas. Anong kailangan mo? Napatingin Claribel sa mga makinang pananahi, sa mga babaeng nagtatrabaho at sa mulinis na opisina. May inggit sa mga mata nito kahit pilit tinatago. Ang ganda ng buhay mo. Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Napakagat-labi Claribel. Wala na kaming bahay. Si Brando nakakulong. Si Papa may kaso. Si Mama may sakit. Wala akong mapuntahan. May kaso ka rin, Claribel. Alam ko, siningal ito. Pero agad ding bumaba ang boses. Alam ko. Pero hindi ba pwedeng kahit dito lang? Kahit taga-ayos ng tela? Ate mo ako. Dati, sa salitang ate, Baka lumambot agad si Althea, baka naaalala niya ang batang Claribel na inaayusan niya ng Tirensas bago pumasok sa school, baka pinalampas niya na naman ang lahat. Pero hindi na siya dating Althea. Pwede kang mag-apply, mahinahon niyang sabi. Tulad ng lahat, may rules dito, may interview, may training, at hindi ibig sabihin na bibigyan kita ng pagkakataong magtrabaho ay buburahin ko ang nangyari. Nanlaki ang mata ni Claribel. Ganito ka na ba talaga katigas? Hindi ako matigas, sagot ni Althea. Ngayon lang ako natutong hindi magpaapak. Napayo ko si Claribel. Ilang segundo itong tahimik. Pagkatapos, imbis na magpasalamat, tumalikod ito at umalis. Sa labas ng salamin, nakita ni Althea na pinunasan ng kapatid ng luha pero hindi na siya sumunod. Hindi na tungkulin na habulin ng mga taong nanakit sa kanya para lang hindi sila malungkot. Samantala, si Nario ay patuloy na nagbabago.
Sa loob ng 2 taon, naging mas malakas ang baga niya dahil sa malinis na hangin, regular na check-up at tahimik na routine. Pumasok siya sa maliit na progressive school kung saan nakilala niya si Timo Arandia, batang mahilig ding gumuhit ng mga gusali at tulay. Sa bawat drawing contest, hindi na kuweba ang ginuguhit ni Nario kundi mga evacuation center, bahay na may ramp para sa matanda at silid na puno ng bintana. Isang gabi, habang gumagawa ito ng project sa dining table, tinanong niya si Althea, "Mama, bakit po may lolo at lola kung ayaw sa akin?" Napahinto si Althea sa paghihiwa ng gulay. Nasa sala si Darian, nagbabasa ng report, pero itinaas din nito ang tingin. Lumapit si Althea sa anak at naupo sa tabi nito. "Hindi ikaw ang ayaw nila, anak," maingat niyang sabi. "May mga tao lang na mas pinipili ang takot, yabang at pera kaysa magmahal ng tama. Pero hindi ibig sabihin nun na may kulang sa'yo. Pero tinawag nila tayong walang silbi." Napalunok si Althea. "Mali sila. May silbi po ba ako?" Agad niyang himawakan ng mukha ng anak. "Hindi mo kailangang may silbi para mahalin ka. Mahal ka namin dahil ikaw si Nario, hindi dahil sa kaya mong gawin, hindi dahil sa magiging trabaho mo, hindi dahil sa maibibigay mo. Anak ka namin. Sapat na iyon." Dahan-dahang tumando si Nario. Pagkatapos, ipinakita niya ang drawing niya. Isang malaking building na may nakasulat, "Safe House for Children and Families." "Gusto ko po gumawa nito paglaki ko, para kapag may batang natatakot, may pupuntahan siya." Hindi na napigilan ni Darian na lumapit. Yumakap siya sa mag-ina, tahimik ngulit puno ng damdamin. Sa gabing iyon, mas malinaw kay Althea na ang anak na minsang tinawag na pabigat ay may pusong kayang gumawa ng mundong mas ligtas kaysa sa ibinigay sa kanya. Dumating ang araw ng pinal na hatol sa pangunahing kaso. Maaga silang gumising. Hindi isinama ni Althea si Nario sa loob ng courtroom, mas pinili nilang nasa labas ito kasama si Maristela at Timo na sinamahan ng ina nito. Ngulit bago pumasok si Althea, yinakap siya ni Nario. "Mama, matatakot po ba kayo?" Ngumiti siya. "Siguro kaunti. Pero pupunta pa rin kayo." "Oo." "Then brave po kayo." Napangiti si Althea habang pinipigilan umiyak. "Ikaw ang brave ko, nak." Sa korte, naroon sina Severino, Ofelia, Claribel, Brando at Roldan. Malayo na sila sa mga taong nag-iwan sa kanya sa yungib. Wala na ang tindig ni Severino, wala na ang taas noon ni Claribel. Si Brando ay halatang pagod at galit sa lahat. Si Roldan ay nakayuko. Si Ofelia ay maputla, mas payat at tila maraming taon nang itinanda. Binasa ang hatol. Napatunayang may pananggutan sina Severino, Brando at Roldan sa planong pag-iwan kina Althea at Nario sa mapanganib na lugar. Si Roldan, dahil sa cooperation, ay nakatanggap ng mas magaan na parusa, ngulit may probation at community service. Sina Ofelia at Claribel naman ay may pananggutan sa conspiracy at financial abuse kasama ang civil liabilities sa paggamit ng pangalan ni Althea sa mga loans at dokumento na hindi niya pinirmahan. Habang binabasa ang desisyon, hindi nagsaya si Althea. Wala siyang naramdamang tamis ng paghihigante. Ang naramdaman niya ay bigat na unti-unting bumababa mula sa kanyang balikat. Hindi ito buburahin ng gabing iyon. Hindi ito buburahin ang bangungot ni Nario. Pero sa wakas, may opisyal na nagsabing hindi siya sinungaling, hindi siya maarte, hindi siya pabigat. Biktima siya at may pananggutan ang nanakit sa kanya. Pagkatapos ng hearing, lumapit si Severino habang hawak ng pulis. Namumula ang mata nito. "Althea," sabi niya, basag ang boses. "Anak pa rin kita." Matagal siyang tinitigan ni Althea. Ang dating boses na kinakatakutan niya ay mahina na. Ngunit hindi dahil mahina ito, ibig sabihin ay ligtas na. Ang ama, Sabi ni Althea ng malinaw, hindi iniiwan ng anak para mamatay. Napayuko si Severino. Wala na siyang naisagot. Si Ofelia naman ay umiiyak sa gilid. Gusto nitong lumapit pero pinigilan ito ng abogado. Nagtagpo ang mga mata nila ni Althea. Sa unang pagkakataon, hindi na naghahanap ng yakap si Althea sa mukha ng ina. Hindi na siya umaasang biglang babawiin nito ang lahat. Naramdaman niyang may pinto sa dibdib niya na dahan-dahang nagsara.
Hindi dahil galit siya, kundi dahil kailangan niyang mabuhay. Paglabas ng korte, sinalubong siya ni Darian. Hindi ito nagsalita agad. Hinawakan lang ang kamay niya. Tapos na, bulong ni Althea. Ang kasong ito, oo, sagot ni Darian. Pero ang buhay natin, tuloy. Umuwi sila ng tahimik. Hindi sila nagdiwang sa mamahaling restaurant. Hindi sila nagpatawag ng media. Sa halip, dumaan sila sa palengke at bumili ng manok, sayote at luya. Gusto raw ni Nario ng tinola. Pero pakiusap nito, si Althea raw muna ang magtimpla dahil maalat pa rin ang luto ni Papa. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa bahay. Nasa mesa rin si naman ng Tess, Nurse Veridiana, Jovian, Rafaela at Belina. Hindi planado ang pagtitipon, pero dumating sila na may dalang kanin, prutas at kakanin. Sa gitna ng simpleng hapunan, biglang nagtaas ng baso si Manang Tess. Para sa bahay na walang sigawan, sabi nito. Para sa batang may hawak ng ilaw, dagdag ni Nurse Veridiana, nakangiti kay Nario. At para sa babaeng natutong hindi na kailangang magpaubos para matawag na mabuti, sabi ni Rafaela. Napaluha si Althea, pero nakangiti. Tumingin siya kay Darian, pagkatapos kay Nario. Sa paligid nila ay mga taong hindi man kadugo. Pinili silang samahan sa pinakamadilim na panahon. Makalipas ang ilang linggo, binuksan ang unang provincial branch ng Indra House sa San Aurelio. Mismong bayan na minsang naniwala sa mga kasinungalingan tungkol kay Althea. Hindi madali ang pagbabalik doon. Habang papasok ang sasakyan sa bayan, napahawakan si Althea sa seatbelt. Naalala niya ang lumang bahay, ang tindahan, ang mga bulong sa kanto, ang daan papuntang Monte Salvario. Napansin iyon ni Darian. Kaya mo? Tiningnan ni Althea ang gusaling inuupahan nila para sa branch. Maliit lang ito, dating bakery, pero malinis at bagong pintura. Sa labas, may karatulang Indra House San Aurelio. Huminga siya ng malalim. Kaya, sabi niya. Hindi na ako bumabalik bilang taong itinapon nila. Babalik ako bilang taong may bubuksang pinto para sa iba. Sa opening ceremony, naroon si Mang Oreo, dala ang kanyang tricycle na nilagyan pa ng maliit na ribon. Naroon si Aling Osana mula sa karinderya, nagdala ng pansit. Naroon ang ilang kababaihan mula sa barangay, tahimik gunit puno ng pag-asa. Naroon din si Police Major Kael at Attorney Solain na parehong nagbigay ng maikling paalala tungkol sa karapatan at proteksyon. Nang si Althea na ang magsasalita, tumayo siya sa harap ng maliit na crowd. Sa malikalayuan, tanaw ang bundok ng Monte Salvario. Hindi niya itong iniwasang tignan. Hang sa halip, hinarap niya iyon na parang hinaharap ang dating takot. May mga lugar, sabi niya, na akala natin katapusan na natin. May mga salita na akala natin habang buhay na magtatakda kung sino tayo. Nung sinabi sa akin na wala na kaming silbi ang anak ko, akala ko iyon ang pinakamasakit na maririnig ko. Pero ngayon, alam ko na hindi pala ibang tao ang magpapasya sa halaga natin. Hindi pamilya, hindi kapitbahay, hindi kahit sino. Ang buhay natin ay hindi basura na pwedeng itapon kapag hindi na nila mapakinabangan. Tahimik ang lahat. Nagpatuloy siya. Mas matatag ang tinig. Ang Indra House ay hindi lang patahian. Ito ay paalala na pwedeng magsimula muli, pwedeng matutong kumita, pwedeng humingi ng tulong, pwedeng umalis sa dilim, at pwedeng bumalik sa bayang nanakit sa iyo, hindi para maghinganti, kundi para magtanim ng ilaw. Sa harap, si Nario ay pumalakpak. Sumunod si Darian. Pagkatapos, ang buong paligid ay napuno ng palakpakan. Hindi na naging perpekto ang buhay ni Althea pagkatapos noon.
May mga kaso pa rin inaasikaso. May mga gabing bumabalik ang alaala. May mga taong patuloy nang nanghuhusga. Pero iba na siya. Hindi na siya nakayuko. Hindi na siya nakatali sa paghingi ng pagmamahal sa mga taong marunong lang manakit. Nang matapos ang opening, lumapit si Nario sa kanya at inabot ang isang drawing. Nakaguhit doon ang Indra House, may maraming bintana at sa likod ay may bundok. Sa gilid may maliit na kuweba, pero hindi na ito madilim. May dilaw na liwanag sa bunganga. Bakit may ilaw na ang kuweba? Tanong ni Althea. Ngumiti si Mario. Kasi po mama, hindi na tayo nakakulong doon. Tayo na ang naglalagay ng ilaw para sa iba. Niyakap ni Althea ang anak. Sa ibabaw ng balikat ni Nario, nakita niya si Darian na tahimik na nakamasid, puno ng pagmamahal ng mga mata. Sa sandaling iyon, sa bayang minsang tumalikod sa kanya, naramdaman ni Althea na hindi lang siya nakaligtas. Nagsisimula na siyang maging liwanag. Iyon ang tahimik na naisip ni Darian habang pinagmamasdan si Althea sa harap ng bagong bukas na Indra House sa San Aurelio. Hawak nito si Nario sa isang kamay habang ang kabilang kamay ay tinatanggap ang mga bulaklak mula sa mga babaeng unang nagpalista sa training center. Sa likod nila, tanaw ang malayong hugis ng Monte Salvario, ang bundok na minsang naging saksi sa pagtataksil ng sariling pamilya ni Althea. Pero iba na ang araw na iyon. Hindi natakot ang nasa mukha ni Althea. Hindi na siya yung babaeng tahimik na nakayuko sa lumang bahay ng Miravalles. Hindi na siya yung anak na laging humihingi ng pahintulot para mabuhay. Hindi na rin siya yung inang nanginginig sa loob ng yungib habang pinapakalma ang anak. Sa araw na iyon, nakatayo siya sa mismong bayan na minsang naniwala sa kasinungalingan laban sa kanya at sa halip na gumanti, nagbukas siya ng pinto para sa mga babaeng katulad niyang minsang hindi pinakinggan. Lumipas ang mga taon mula nung araw na iyon. 5 taon matapos ang insidente sa Monte Salvario, ang Indra House ay hindi na lamang isang maliit na patahian. May 3 sangay na ito, isa sa Tagaytay, isa sa San Aurelio at isa sa katabing bayan ng Malvarosa. Si Jovian Magsalin na dating single mother na halos walang hawak na pera ang namamahala na sa production schedule. Si Rafaela Noceda ang gumagawa ng training modules at dahil dati siyang guro, nagawa niyang gawing simple at madaling sundan ang mga aralin. Si Belina Soratos na minsang pumasok sa Indra House na may pasa sa pulso at takot sa sariling anino, ngayon ay isa ng trainer para sa mga babaeng gustong matutong kumita nang hindi umaasa sa mapang-abusong asawa. Si Manang This naman, kahit may edad na, ayaw pa ring magpahinga. Siya ang tinatawag nilang nanay ng patahian. Kapag may trainee na minamadali ang tahi, tatawa lang siya at sasabihing, "Anak, ang tahi parang buhay. Kapag minadali mo, madaling mapunit. Pero kapag inayos mo, kahit anong hila, kakapit." Sa bawat sangay ng Indraos, nakasabit ang parehong larawan ni Lola Indra. Nakangiti, nakapanyo, at may matang tila laging nagpapaalala kay Althea na hindi siya kailanman naging kulang. Si Nario naman ay 12 taong gulang na. Mas matangkad na siya, mas malusog at mas maliwanag ang mga mata kaysa noon. Hindi na siya ang batang nanginginig sa dilim, bagamat may mga araw pa rin na ayaw niyang manatili sa masikip na lugar. Natutunan niyang sabihin kapag natatakot. Natutunan niyang huminga ng dahan-dahan. Natutunan na rin niyang ang tapang ay hindi ibig sabihin wala kang takot. Ang tapang ay yung alam mong natatakot ka, pero hindi mo hinahayaang doon matapos ang kwento mo. Mahilig pa rin siyang gumuhit, pero hindi na lamang bahay na may malaking bintana ang iginuguhit niya. Ngayon, gumagawa na siya ng mga disenyo ng evacuation center, community shelters at ligtas na silid para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Minsan, dinadala niya ang drawings niya kay Darian at seryosong nagtatanong, "Pa, kung may baha po, dapat ba mas mataas ang floor level?" "Oo, at dapat may ramp para sa matatanda at may wheelchair." "Paano po kung brownout?" "Lagyan mo ng natural ventilation at solar backup." Napapangiti si Althea habang nakikinig sa kanilang mag-ama. Noon, ang pangarap lang niya ay mailayo si Nario sa sigaw. Ngayon, nakikita niya ang anak niya ay nangangarap gumawa ng lugar na magliligtas sa ibang tao.
Isang gabi, pagkatapos ng dinner, nakaupo silang tatlo sa veranda ng bahay nila sa Tagaytay. Malamig ang hangin at mula sa kusina ay naaamoy pa ang mainit na tsokolate na linuto ni Althea. Si Nario naman ay nakaupo sa sahig, nagkukulay ng bagong design niya. Si Darian naman ay nagbabasa ng ilang papeles mula sa Velasco Meridian Group. May sulat para sa'yo, maingat na sabi ni Darian kay Althea. Napatingin siya. Kanino galing? Hindi agad sumagot si Darian. Inabot niya ang puting sobre. Walang magarang marka. Walang pangalan ng kumpanya. Sa sulok, nakasulat ang isang pamilyar na pangalan. Ofelia Miravalles. Sandaling tumigil ang mundo ni Althea. Matagal na niyang hindi nakikita ang ina. Matapos ang kaso, si Ofelia ay nagkaroon ng karamdaman sa puso at kalaunan ay pinayagang lumipat sa isang maliit na bahay kalinga dahil sa edad at kondisyon. Si Severino ay nanatili pa rin sa kulungan. Si Brando ay nakakulong din sa ibang kaso na may kaugnayan sa falsification at panluloko. Si Roldan naman, matapos ang probation at community service, tuluyan ang lumayo sa San Aurelio at nagtrabaho bilang caretaker sa maliit na farm sa Mindoro. Si Claribel, matapos mawala ang bahay, alahas at dating sosyal na mundo, ay nagpalipat-lipat ng trabaho sa malalayong bayan. Hindi madalas pag-usapan ni Althea ang pamilya niya. Hindi dahil kunwari ay wala silang naging bahagi sa buhay niya, kung hindi dahil hindi na sila ang sentro ng kanyang mundo. May mga sugat na natutunan na niyang huwag kamutin araw-araw. May mga alaala na hindi na kailangang balikan para lang patunayang nakaligtas siya. Pero nang hawakan niya ang sobre, bumalik ang bigat sa dibdib niya. Napansin iyon ni Nario. "Mama, okay lang po kayo?" Ngumiti si Althea, pero hindi niya kayang magpanggap ng buo sa anak. May sulat lang mula kay Lola Ofelia. Tumahimik si Nario. Hindi galit ang mukha niya, pero may pag-iingat. Mas mature siya ngayon, pero ang pangalang Ofelia ay may kasamang alaala ng dilim. "Babasahan niyo po ba?" Tumingin si Althea kay Darian. Hindi nagsalita ang asawa niya, pero naroon ang sagot sa mga mata nito. "Hindi ka namin pipilitin." Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sobre. Maikli lang ang sulat. Hindi tulad ng dating si Ofelia na maraming palusot, maraming paninisi, at maraming salitang umiikot para lang hindi umamin. Sa pagkakataong iyon, simple ang nakasulat. "Althea, hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawagin kang anak, pero iyon pa rin ang totoo sa puso ko, kahit huli na ang lahat. May sakit ako at ililipat na ako sa permanenteng bahay kalinga sa susunod na buwan. Hindi ako sumusulat para humingi ng pera. Hindi rin ako sumusulat para pilitin kang patawagin ako. Gusto ko lang sanang makita ka kahit isang beses, kung kaya ng puso mo. Maraming taon akong naging ina sa pangalan, pero hindi sa gawa. Pinili ko ang takot, pangalan at paboritismo kaysa sa iyo. Hindi ko hinihinging kalimutan mo ang ginawa namin. Hindi iyon makakalimutan. Gusto ko lang sabihin sa harap mo, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na alam kong nagkasala ako. Ofelia." Matagal na tinitigan ni Althea ang sulat. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya sa papel. "Mama," mahinang sabi ni Nario. Tinupi ni Althea ang sulat at inilapag sa mesa. Huminga siya ng malalim pero parang may lumang pinto sa dibdib niya na muling nagbukas. Naroon ang batang Althea na naghihintay sa ina pagkatapos ng klase. Naroon ang dalangang Althea na nagpaplansya ng uniform ni Claribel kahit siya mismo ay pagod na pagod. Naroon ang inang Althea na nagmamakaawang ilabas si Nario sa yungib habang si Ofelia ay tumalikod. "Hindi ko alam kung kaya ko," bulong niya. Lumapit si Darian at hinawakan ang kamay niya. "Hindi mo kailangang magdesisyon ngayong gabi." Pero kinabukasan, dinala pa rin ni Althea ang sulat sa sewing room. Habang umaandar ang mga makina, habang nagtatawanan sina Jovian at Belina sa isang maling sukat ng tela, habang nagtuturo si Rafaela sa bagong trainee, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tanong, kung haharapin niya ang ina, ibig bang sabihin nun ay binubuksan niya ulit ang pintong matagal niyang sinara? Napansin iyon ni Manang Tess. Lumapit ito dalang 2 tasa ng salabat. "May mabigat sa dibdib mo," sabi ng matanda. Napangiti ng mahina si Althea. "Halata po ba?" "Anak, ilang taon ka nang kilala. Kapag tahimik ka ng masyado, ibig sabihin sumisigaw na ang loob mo.
Ipinakita ni Althea ang sulat. Binasa ito ni Manang Tess ng mabagal. Pagkatapos ay ibinalik niya ang papel. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Althea. Umalin si Manang Tess. Hindi ko dapat sagutin yan para sa'yo, pero ito lang ang sasabihin ko. Ang pagpapatawad kung darating man, hindi dapat hinihingi sa'yo na parang utang. At ang pagharap sa nakit sa'yo, hindi ibig sabihin ibabalik mo sila sa dating pwesto sa buhay mo. Tahimik na tumanggo si Althea. Pwede kang maging mabuti nang hindi bumabalik sa pagiging martir. Iyon ang salitang tumatak sa kanya. Makalipas ang 3 araw, nagpa siya si Althea na puntahan si Ofelia. Hindi niya isinama si Aryo, hindi dahil itinatago niya ang desisyon, kundi dahil ayaw niyang ipabuhat sa anak ang bigat ng pagharap na iyon. Si Darian ang sumama sa kanya. Tahimik sila sa biyahe papunta sa Bahay Kalinga sa Luntiang Hills, isang simpleng pasilidad na may malinis na bakuran, lumang chapel at mga matatandang nakaupo sa ilalim ng puno. Nang makita ni Althea si Ofelia, halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang ina niyang laging maayos ang buhok at matalim ang tingin. Wala na ang babaeng kayang patahimikin siya sa isang salita. Ang kaharap niya ngayon ay payat, maputla at nakaupo sa wheelchair, may kumot sa tuhod at nanginginig ang kamay. Althea, mahinang sabi ni Ofelia. Tumigil si Althea ilang hakbang mula rito. Si Darian ay nanatili sa likod niya. Sapat ang lapit para iparamdam na hindi siya nag-iisa, pero sapat din ang layo para hayaan siyang magkaroon ng sariling boses. Binasa ko ang sulat ninyo, sabi ni Althea. Tumanggo si Ofelia. Nangingilid ang luha nito. Salamat at pumanta ka. Hindi sumagot si Althea. Matagal silang natahimik. Sa paligid may huni ng ibon at mahinang kaluskos ng dahon. Parang napakapayapa ng lugar para sa ganitong kabigat na usapin. Araw-araw kong naiisip ang yungib, sabi ni Ofelia. Noong una, iniisip ko kung paano ko ipapaliwanag. Paano ko sasabihing natakot lang ako kay Severino, kay Brando, sa utang, sa kahiiyan. Pero habang tumatagal, naintindihan ko na kahit ano pang dahilan ng sabihin ko, ako pa rin ang ina na tumalikod habang umiiyak ang anak at apo ko. Naramdaman ni Althea ang hapdi sa lalamunan niya, pero hindi siya sumalita. Pinili ko ang pangalan ng pamilya kaysa sa buhay mo. Pinili ko si Clalivel dahil mas madali siyang ipagmalaki. Pinili kong maniwala na malakas ka, kaya pwede kang saktan. Pinili kong sabihin sa sarili ko na kaya mo naman dahil ayokong aminin na ginagamit ka namin. Tumulo ang luha ni Althea. Bakit? Tanong niya sa wakas. Isang salita lang pero dala nito ang buong kabataan niya. Nahikbi si Ofelia. Dahil duwag ako. Dahil mas mahalaga sa akin ang tingin ng ibang tao kaysa sa iyak mo. Dahil naging ina ako sa anak na madali kong ipagmalaki at naging amo ako sa anak na dapat kong niyakap. Hindi iyon sapat para burahin ang lahat. Walang salitang kayang magbalik sa mga gabing umiyak si Althea ng mag-isa. Walang pag-aamin na kayang tanggalin ng takot ni Naryo sa dilim. Pero sa unang pagkakataon, hindi palusot ang narinig niya. Hindi nadala lang kami. Hindi pamilya pa rin tayo. Hindi kalimutan mo na. Pag-aamin. At kahit masakit, may bahagi ng puso ni Althea na matagal nang naghihintay marinig iyon. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin ngayon, sabi ni Althea. Tumanggo si Ofelia habang umiiyak. Alam ko, hindi ko iyon karapatang hingin. Hindi ko rin alam kung kaya kitang ibalik sa buhay namin. Alam ko, pero ayokong dalhin ang galit hanggang sa pagtanda ko. Napatingin si Ofelia sa kanya. Kinuha ni Althea mula sa bag ang isang shawl. Kulay abo ito. May bordang maliit na dahon sa gilid. Si mismo ang gumawa nito. Ilang gabi niyang tinupos habang iniisip kung pupunta ba siya o hindi. Inilapag niya iyon sa kanlungan ni Ofelia. Hindi ibig sabihin na balik na tayo sa dati. Wala nang babalik sa dati. Pero ayokong lamunin ng ginawa ninyo. Kaya iiwanan ko ito rito, hindi bilang anak na nagpapagamit ulit, kundi bilang taong pinipiling hindi maging katulad ng nakit sa kanya. Umiyak ng tahimik si Ofelia. Hinawakan niya ang shawl na parang napakabigat nito. Salamat, bulbul niya. Tumanggo si Althea.
Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi niya niyakap ang ina. Hindi niya sinabing mahal ito. Hindi rin niya sinabing tapos na ang lahat. Dahil may mga wakas na hindi kailangang dramatiko. Minsan, ang wakas ay simpleng pagtalikod ng hindi na nanginginig. Pagbalik nila sa sasakyan, doon lang siya tuluyang umiyak. Hindi nagsalita si Darian. Hinayaan lang siya nitong umiyak sa balikat niya. "Masama ba akong anak?" tanong ni Althea sa pagitan ng hikbi. "Hindi. Isa kang anak na natutong iligtas ang sarili niya." Ilang linggo matapos iyon, dumating ang panibagong problema. Si Clarivelle, na matagal nang hindi nagpapakita, ay biglang nagpadala ng demand letter tungkol sa natitirang lupa na naiwan ng pamilya Miravalles sa gilid ng San Aurelio. Ayon sa sulat, may hawak daw siyang dokumentong pinirmahan ni Ofelia na naglilipat sa kanya ng karapatan sa lupa. Ang lupang iyon ay hindi kalakihan, pero iyon ang huling ari-arian na maaring paghati-hatian matapos ang mga kaso at utang. Hindi interesado si Althea sa lupa. Pero nang malaman niyang ginamit na naman ni Clarivelle ang pangalan ni Ofelia at posibleng peke ang pirma, hindi niya ito pinalampasan. Hindi ito tungkol sa lupa. Sabi niya kay Attorney Solen habang nasa opisina sila ng Yundra House. Tungkol ito sa hindi na pwedeng maulit ang ganitong panloloko. Agad kumilo si Solen. Pinakuha niya ang orihinal na dokumento, ipinaberipika ang pirma at kinuntak ang bahay kalinga kung saan naninirahan si Ofelia. Lumabas na noong petsang nakasaad sa dokumento, nasa ospital si Ofelia at hindi kayang pumirma dahil sa procedure sa kamay. Doon tuluyang nabunyag ang huling desperadong galaw ni Clarivelle. Nang harapin siya ni Althea sa mediation office, malayo na ang mukha ng kapatid niya sa dating mayabang na babaeng nangutya sa kanya. Payat si Clarivelle, puyat at halatang pagod sa buhay na hindi niya inakalang mararanasan niya. "Bakit hindi ka pa tumigil?" tanong ni Althea. Hindi galit, kundi pagod. Napaluha si Clarivelle. "Dahil wala na akong kahit ano." "Hindi dahilan iyon para magnakaw. Madali mong sabihin kasi nasa iyo na lahat." Sigaw ni Clarivelle. "May asawa kang mayaman, may anak kang mahal ka, may negosyo ka. Ako, nawala lahat." Tahimik na tinignan ni Althea ang kapatid. "Hindi ko ninakaw ang buhay na meron ako ngayon," sabi niya. "Binuhay ko ito mula sa lugar kung saan ninyo ako iniwan." Natigilan si Clarivelle. "Kung humingi ka ng tulong ng totoo, baka may paraan. Pero kung lalapit ka para manloko ulit, batas ang haharap sa iyo. Hindi na ako ang ate na sasalo sa lahat ng ginawa mo." Sa pagkakataon iyon, hindi na lumaban si Clarivelle. Napaupo siya at umiyak ng tahimik. Hindi iyon agarang pagbabago. Hindi iyon magandang isena na biglang silang magkakayakap. Realidad iyon. May mga taong kailangang maubos muna ang yabang bago maharap ang sariling kasalanan. At may mga relasyon na hindi na kailangang ayusin para lang masabing masaya ang wakas. Hindi na itinuloy ni Althea ang personal na pakikipaglaban para sa lupa. Sa halip, sa tulong ni Solen, ginawa itong trust property para sa Yundra House, San Aurelio. Doon itatayo ang isang maliit na community safety center para sa mga babae at batang nangangailangan ng pansamantalang tulong, legal guidance at health referral. Nang marinig iyon ni Nario, naging excited siya. "Mama, pwede po ba akong gumawa ng design?" tanong ni Nario. Napangiti si Althea. "Gusto mo?" "Opo, gusto ko may malaking bintana, pero may secure doors po. Tapos may play area sa loob para hindi matakot ang mga bata. At may ilaw kahit brown out." Tumingin si Darian kay Althea. Pareho silang napangiti. Mula sa batang takot sa dilim, si Nario ay naging batang gustong gumawa ng liwanag. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Yundra Safe House and Rescue Post sa paanan ng Monte Salvario. Hindi ito malaki. Isa itong maayos at maliwanag na gusali na may consultation room, training area, maliit na clinic corner at emergency hotline desk. Katuwang ng Yundra House ang lokal na pamahalaan, sina Police Major Kael, Nurse Viridiana, Maristela at ang Velasco Meridian Group. Pinili ni Althea na doon ito itayo, hindi para pahirapan ang sarili,
kundi para palitan ang kahulugan ng lugar. Noong umagang iyon nakatayo siya sa harap ng gusali kasama sina Darian at Nario. May mga bisita mula sa bayan, mga trainees ng Yindra House, mga health workers at ilang rescue volunteers. Naroon din si Mang Oreo, nakasuot ng barong na hiniram pa raw niya sa pamangkin niya. Si Manang Tess ay nasa unahan, pinapaypayan ng sarili habang pinipigilang umiyak. Sa di kalayuan, naroon ang bunganga ng yungib. Hindi na ito tulad ng dati sa paningin ni Althea. Noon, simbolo iyon ng pagtatapos. Ngayon, isa na lamang itong lugar na hindi na kayang kontrolin ang buhay niya. Tinawag si Nario para magsalita tungkol sa disenyo ng building. Kabado siya noong una, pero nang nakita niya ang ngiti ng ina at ama, huminga siya ng malalim at humarap sa microphone. Dati po, takot ako sa madilim na lugar. Takot ako kapag may pinto na nagsasara. Takot ako kapag walang ilaw. Tahimik ang lahat. Pero sabi po ng papa ko, minsan kailangan mong hawakan ng ilaw para maalala mong hindi ka na nakakulong. Sabi naman po ng mama ko, hindi kailangang maging kapaki-pakinabang ang isang bata para mahalin siya. Kaya ang ginawa kong design, may maraming bintana. May lugar para sa mga batang nangangailangan ng huminga muna. At may ilaw kahit gabi. Napaluha si Althea. Tumingin si Nario sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti. Dati po akala ko ang kuweba ay lugar ng pagtatapos. Ngayon po, gusto kong gumawa ng mga lugar kung saan walang batang maiiwan. Sa sandaling iyon, halos sabay-sabay na pumalakpak ang mga tao. Si Darion ay yumuko, pinipigilang umiyak. Si Althea naman ay hindi na pinigilan ng luha. Hindi iyon luha ng takot. Luha iyon ng inang nakitang ang sugat ng anak niya ay hindi na lang sugat. Naging dahilan ito para mangarap ng mas mabuti para sa iba. Pagkatapos ng programa, lumakad silang tatlo papunta sa bahagi ng trail kung saan tanaw ang yungib. Hindi sila pumasok. Hindi na kailangan. Nakatayo lang sila sa labas. Hawak ang isa't isa. Okay lang po ba kayo, Mama? Tanong ni Nario. Tiningnan ni Althea ang bunganga ng kuweba. Naalala niya ang malamig na bato, ang paghinga ng anak, ang tawag kay Darian at ang araw na inakala niyang katapusan na nila. Pagkatapos, tiningnan niya ang anak niyang nakatayo ngayon sa liwanag. Mas matangkad na. Mas matatag na. Oo anak. Sabi niya. Okay na ako. Hindi na po kayong galit. Nag-isip si Althea. May parte pa rin na masakit. Pero hindi na siya ang nagpapatakbo ng buhay ko. Hinawakan ni Darian ng kamay niya. Iyon ang kalayaan. Napangiti siya. Oo, siguro nga. Sa huling pagkakataon, tumingin si Althea sa yungib. Hindi niya ito pinasalamatan. Hindi rin ito kinamuhian. Isa na lamang itong bahagi ng kanyang kwento. Mahalaga, masakit, pero hindi na hari ng kanyang alaala. Pag-uwi nila ng gabing iyon, naghanda sila ng simpleng hapunan sa bahay sa Tagaytay. Naroon ang ilan sa mga taong naging tunay nilang pamilya. Sina Manang Tess, Nurse Veridiana, Jovian, Rafaela, Belina, Mang Oreo, Attorney Solen, Police Major Kael, Maristela, at Timo. Maingay ang hapag, pero hindi iyon sigaw na nakakatakot. Iyon ay ingay ng tawanan, kubyertos, kwento at buhay na patuloy na umaandar. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Nario at idinikit sa refrigerator ang bagong drawing. Nandoon ang kanilang bahay, ang Yindra House. Ang safe house sa paanan ng bundok at sa pinakataas ng papel, may 3 taong magkakahawak kamay. Sa gilid, may maliit na kuweba, pero napapalibutan ito ng mga ilaw. Para po alalahanin natin, sabi ni Nario, na kahit may madilim sa kwento, pwede pa ring maging maliwanag ang ending. Yunakap siya ni Althea mula sa likod. Si Darian naman ay yumakap sa kanilang dalawa. Sa labas, tahimik ang gabi. Sa loob, bukas ang mga bintana.
Mainit ang ilaw at puno ang bahay ng mga taong pinili nilang mahalin at piliing pabalik. Hindi naging perpekto ang buhay nila. May mga sugat na mananatiling piklat. May mga pangalan na hindi na maibabalik sa dating lambing. May mga alaala na darating paminsan-minsan sa tahimik na gabi. Pero hindi na silang nakakulong doon. Si Althea ay hindi na anak na naghihintay ng pagmamahal sa pintong sarado. Si Nario ay hindi na batang iniwan sa dilim. Si Darian ay hindi na asawang palaging nasa malayo at nagdadala ng guilt. Sama-sama, gumawa silang tahanang walang panunumbat, walang takot, at walang kailangang patunayan para mahalin. At sa wakas, ang kwento ng babaeng minsang iniwan sa yungib para mamatay ay hindi nagtapos sa paghihinggil. Nagtapos ito sa kalayaan. Sa isang bahay na may malaking bintana. Sa isang batang may hawak na ilaw. At sa isang pamilya na hindi na kailanmang babalik sa dilim.